Si Akimitsu ay isang malungkot at talunang tao na napupuot sa mga babae dahil iniwan siya ng kanyang ama para habulin ang mga babae. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang lumipat siya sa isang templo para maging monghe, ngunit sa huli ay nakilala niya ang mga kakaibang babae na gustong guluhin niya sila. Noong bata pa si Akimitsu, iniwan siya ng kanyang ama para manghuli ng maraming babae hanggat maaari. Ang kanyang mga pamamaalam na salita sa kanya ay parang mga babae muna bago pamilya, at kahit gaano siya kaytalunan, chinir siya ni Akimitsu habang paalis ang kanyang taxi. Pagkalipas ng ilang taon, sa wakas ay napagtanto ni Akimitsu na ang kanyang ama ay ang talunang tabero na tinatawag para linisin ang kanilang mga sinkhole ng libre, at dumanas siya ng maraming diskriminasyon dahil dito. Upang matubos ang pangalan ng kanyang pamilya, isinumpa ni Akimitsu ang mga babae at mga party, inilaan ang kanyang sarili sa pag-aaral para sa pagsusulit sa serbisyo sibil at upang mamuhay ng matatag. Pagkatapos, isang araw habang pauwi, bigla siyang natamon sa mukha ng isang natapon na lagayan ng bigas, na nagpabagsak sa kanya sa kalsada at nauntog sa isang pader. Isang babaeng may lilang buhok na nagngangalang Yuzoki ang mabilis na lumapit sa kanya upang tingnan siya at humingi ng tawad para sa pagkahulog sa kanya. Tiningnan siya ni Akimitsu ng isang beses at tinamaan ng palaso ni Cupido, na nagpatarante sa kanya. Kaya, tiniyak niya rito na maayos lang siya at nagmadaling umuwi. Gayunpaman, patuloy niyang iniisip ang magandang mukha nito, at iyon ang nagpagising sa kanya buong gabi. Para mawala ang nararamdamang ito, ginulo niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa mga party at pag-inom araw-araw hanggang sa mawala ang kanyang trabaho at grado. Nang mapagtanto niyang tinatahak niya ang landas ng kanyang ama, binasag niya ang kanyang telepono at gumawa ng matinding desisyon na maging isang monghe. Kinabukasan, umalis siya ng bayan patungo sa templo, umaasang disiplinahin ang kanyang sarili at magsimula ng bagong buhay na malayo sa mga babae. Gayunpaman, pagdating niya, binuksan ni Yuzoki ang pinto, na iniwan siyang gulat na gulat. Nang mapansin ni Yuzoki ang kanyang kasuotan, nagmadali siyang pumasok ngunit bumalik na nakasuot ng kimono. Gayunpaman, isa siyang clumsy na babae, kaya natisod siya at hindi sinasadyang binigyan siya ng isang palabas. Nang makita ito, nagsimulang makipaglaban si Akimitsu sa kanyang katawan para sa kontrol, kaya sinubukan niyang tumakbo palayo ngunit natisod ang kanyang daliri sa paa at lumipad sa isang puno. Agad na lumapit si Yuzoki para tingnan siya, ngunit ang pagkakita sa mga umuugoy na asset nito ay halos magpabalik sa kanyang lumikha. Napagtanto ang nangyayari, sinubukan ni Yuzoki na magtakip, ngunit biglang hinawakan siya ni Akimitsu at nagmakaawa na pakasalan ito, na ikinagulat niya na walang masabi. Kalaunan, niyaya siya ni Yuzoki para sa tsa at nagsimulang magtanong kay Akimitsu ng mga personal na katanungan, ngunit ang talunan ay nadala ng kanyang mga tingin. Nang mapagtanto niya ito, muling binalikan niya ang kanyang isipan gamit ang isang suntok at humingi ng paumanhin upang pumunta sa banyo para alisan ng laman ang kanyang launcher. Sa kanyang paglalakad, narinig niya ang isang pasang umiiyak sa loob ng isang walang laman na balon. At nang sinubukan niyang iligtas ito, nahulog siya habang ang pusa ay tumalon palabas. Kasabay nito, tinawagan ni Yuzoki si Keki, ang punong priestess ng templo, at sinabi sa kanya ang tungkol kay Akimitsu. Lumabas na napagkamalan niya itong blind date na itinakda ni Keki sa kanya. At nang sabihin sa kanya ni Keki na hindi siya ang kanyang kadate, natarante si Yuzoki. Doon din dumating ang kanyang kapatid na si Sukoyo. Kaya, sinabi ni Yuzoki sa kanya na may multo sa bahay, na tinutukoy si Akimitsu. Noong una, tinawag ni Sukoyo na kalokohan ito, ngunit dumating si Akimitsu ng sandaling iyon, na mukhang isang atraksyon sa isang bahay na pinagmumultuhan. Dahil sa takot, nanghina ang mga binti ni Sukoyo, at gumana ang maswerteng pang-akit ni Akimitsu, dahilan para mahulog siya sa kanya at aksidenteng maaga ang isang dakot ng kanyang mga plot armor. Bilang tugon, sinipa ni Yuzoki ang talunan at sinunggaban ang kapatid nito, ngunit hinabol niya sila upang magpaliwanag. Nang malagpasan nila si Korgi, ang kanilang bunsong kapatid, ang pagkabigla ng makita si Akimitsu ay naging dahilan upang mahimatay ito, ngunit sinigurado niyang hindi ito nasaktan bago nagpatuloy. Pagkatapos ay nabangga niya ang isa pang babae na nagngangalang Mia at nadapa ito.
Napasigaw si Mia sa gulat nang mapansin niyang nakapatong ang kamay nito sa kanyang mga plot armor, ngunit ang kanyang kaibigang si Kagura ay nakatayo lamang doon na nanunood na may mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Nagbigay daan ito kina Yuzoki at Sukoyo na huminga ng malalim, ngunit hinanap pa rin sila ni Akimitsu. Kaya, pinatumba siya ni Yuzoki gamit ang isang hampas sa palad. Kalaunan, pagbalik ni Keki, tinulungan niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Akimitsu at ng mga babae at ipinaalam sa kanya na ang templo ay naging isang kumbento na ngayon, ngunit malugod siyang tinatanggap na manatili at magsanay bilang isang monghe ng ilang sandali. Agad na hindi sumang-ayon ang mga babae, at si Akimitsu, na ang katawan ay tumutugon na sa ideya ng pamumuhay kasama ng mga babae, ay tinanggihan din ang alok. Pagkaalis niya sa lugar, pumunta siya sa hintuan ng bus para lamang matuklasan na nalampasan niya ang huling bus. Dumating si Yuzoki at mabait na niyaya siyang magpalipas ng gabi sa templo, ngunit tumanggi ito. Naawa siya sa kanya, umupo siya sa tabi niya sa bangko at nagsimulang makipagkwentuhan. Nang banggitin niya kung gaano siya kabaliw sa pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa isang taong 2 beses pa lamang niya nakilala, labis siyang napahiya. Kalaunan, napagtanto niya ito at formal na nagpakilala. At nang marinig ang kanyang apelyido, nawala ang palakaibigang kilos ni Yuzoki at hinailan niya siya pabalik sa templo. Lumabas na malaki ang utang ng kanyang ama sa templo. Kaya, upang mapagaan ang loob nila, sumumpa si Akimitsu na babayaran ang utang. Alam ng mga babae na wala na siyang pera, kaya naisip nilang gawing alipin siya. Ngunit ginulat silang lahat ni Yuzoki ng pagsasabi na mas magiging kapaki-pakinabang siya sa kanyang mga tuhod. Napagtanto kung gaano karumal-dumal ang kanyang mga salita, mabilis na nilinaw ni Yuzoki na gusto niyang magtrabaho siya para sa kanila nang walang bayad hanggang sa mabayaran ang utang. Pagkatapos ay isinama niya si Akimitsu sa isang paglilibot sa templo, at nagulat siya nang makitang ang pangunahing estatwa ng templo ay nakadikit gamit ang duct tape. Ipinaliwanag ni Yuzoki na sila ay kasing bangkarote mo. Kaya, nangako si Akimitsu na babayaran ang utang ng kanyang ama sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin na pinapanood sila ng ibang mga babae, na nagdaos ng isang emergency meeting kalaunan upang pag-usapan ang mga paraan upang palayasin si Akimitsu. Nagkataong naabutan sila ni Keki, kaya iminungkahi niya na kunin nila ang ruta ng pang-aakit. Dahil si Sukoyo lamang ang lubos na pinagpala sa departamento ng asset, siya ang napili na gawin ang gawain at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumayag. Kinabukasan, maagang nagising si Akimitsu para gawin ang mga gawain. At habang naghahanda siya ng almusal, pumasok si Yuzoki. Nang makita ang kanyang mga plot armor na nakadikit sa kanyang damit ay nagpatigil sa kanya, at hinayaan niyang masunog ang pagkain. Pagkatapos niyang umalis kasama ang iba, lumuhad siya, isinumpa ang kanyang sarili. Lingid sa kanyang kaalaman, pinagmamasdan siya ni Sukoyo, at matapos mapagtanto na mas gusto niya ang mga watermelon kaysa sa mga peach, nagpasya siyang gamitin ito sa kanyang kalamangan. Habang nag-aalmusal, nilapitan niya si Akimitsu, at agad na nabighani ang talunan na lalaki sa kanyang mga plot armor. Natuwa si Sukoyo na gumana ang kanyang plano, ngunit hindi niya ito ipinakita at sinabi sa kanya na mayroon siyang ibang trabaho para sa kanya. Una niya itong binigyan ng mga damit pang trabaho para sa mga monghe sa templo na para sa damit pang tag-init dahil sa gun ng tela. Inaasahan niyang magrereklamo ito dahil malamig ang panahon, ngunit labis na natuwa si Akimitsu na nakadamit bilang isang paparating na monghe para mag-alala. Ayaw niyang hayaan siyang masiyahan sa sandaling iyon, pinalinas niya rito ang templo at inasikaso ang ilang gawaing administratibo. Pagkatapos nito, pinameditate niya ito sa ilalim ng isang pansamantalang talon. At habang ginagawa niya iyon, bumalik si Yuzoki. Nang makita siya ni Akimitsu sa kanyang uniforme, bigla siyang nakaramdam ng init sa buong katawan at inakala na sa wakas ay nakamit na niya ang kaliwanagan. Parang isang tulala, nagsimula siyang magdiwang, na nagpaisip kay Yuzoki kung nalunod ba ang mga selula ng kanyang utak dahil sa tubig na bumubuhos sa kanyang ulo. Sa kabilang banda, pinatigil ni Sukoyo ang tubig at malakas na nag-isip kung ano ang magagawa niya para mapaalis siya. Si Keki, na lumapit sa kanya, ay nagsabi sa kanya na alam niya ang gagawin, at hindi natuwa si Sukoyo. Gayunpaman, hinintay niya si Akimitsu na nakaluhod sa labas ng banyo mamaya, at agad na sumisid muli ang binata sa tubig.
Nang lumingon siya para tanungin kung ano ang gusto niya, nakita niyang nag-aalis ito ng suot at nagsimulang magpanik. Sa kabalintunaan, nataranta rin si Sukoyo dahil inaasahan niyang mangyayari ang mga bagay sa paraang fanservice kaya, kapag pumasok si Yuzoki, na tinext niya para makipagkita sa kanya doon, ay iisipin niya ang pinakamasama at palalayasin si Akimitsu. Ang pag-aalis ng kanyang damit ang huling bagay na gusto niyang gawin, ngunit naramdaman niyang kinakailangan na panatilihin si Akimitsu doon hanggang sa dumating ang kanyang kapatid. Sa kanyang pagkataranta, nabangga niya ang stand sa likuran niya, at nang malapit nang mahulog sa kanya ang mga kahon na nakapatong dito, sumugod si Akimitsu upang protektahan siya. Nataman siya sa ulo, at dahil sa kanilang posisyon, kinas siya nito. Sa swerte naman, binuksan ni Yuzoki ang pinto ng sandaling iyon. Kaya, mabilis na itinulak ni Sukoyo si Akimitsu palayo. Nang sinubukan niyang ipaliwanag ang nangyari, hindi siya pinansin ni Yuzoki at sinabihan si Akimitsu na umalis. Sa hindi malamang dahilan, hindi natuwa si Sukoyo sa kinalabasan at nagpanggap na tuwang-tuwa nang purihin siya ng iba dahil sa mabilis na pagtatapos ng kanyang gawain. Matapos iwan ang mga babae, nakasalubong niya si Yuzoki sa pasilyo. Ngunit laking gulat niya nang tumalikod si Yuzoki, ayaw siyang kausapin. Nalilito at medyo nasaktan, padalos-dalos na pumasok si Sukoyo sa kwarto ni Yuzoki, at tinatanong kung bakit siya napakasupleda. Laking gulat niya, na mula si Yuzoki na parang kamatis at inamin na ang pagkakita kay Sukoyo ay nakapagpaalala sa kanya ng rocket launcher ni Akimitsu. Natawa si Sukoyo rito at tinawag si Yuzoki na talunan, ngunit ikinatuwiran ni Yuzoki na si Sukoyo ang talunan. Lumabas na nagsinungaling pala si Keki sa kanila, kaya alam niya ang lahat tungkol sa planong akitin si Akimitsu. Sinumpa ni Sukoyo ang mas matandang babae matapos marinig ito, ngunit wala siyang magagawa. Kalaunan, nagkaayos na sila, at habang umiinom sila ng tsaa, tinanong ni Sukoyo si Yuzoki kung bakit niya pinayagan si Akimitsu na sumali sa kanilang templo. Sinabi ni Yuzoki sa kanya na iyon ay dahil gagawin din iyon ng kanilang ina. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan ay ang hitsura ni Akimitsu na parang isang taong sinusubukang baguhin ang sarili. Pagkatapos marinig ito, napaisip si Sukoyo at inamin sa sarili na mali ang kanyang paghusga kay Akimitsu. Kaya, iminungkahi ni Yuzoki na humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos lang, nagsalita si Keki mula sa pinto, na isiniwalat na umalis na si Akimitsu sa templo. Tungkol kay Akimitsu, ang talunan ay nakaupo sa isang curtain na kahon sa ilalim ng isang tulay, iniisip ang mga naunang pangyayari. Nang muling pumasok sa isip niya ang imahe ng mga asset ni Sukoyo, sinuntok niya ang sarili para maalis ang mga ito. Sa sumunod na sandali, isang basang-basang Yuzoki ang sumulpat sa harap niya at pinagalitan siya dahil sa pagtakas. Sinubukan ni Akimitsu na iwasan ang pagtitig sa kanyang plot armor, ngunit si Yuzoki ay puro kalokohan ang nasa isip niya habang binibigyan siya nito ng kaunting pag-iisip. Nang banggitin niya na gusto niyang umalis siya sa banyo at hindi sa templo, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkatalunan kaysa dati. Tila hindi napansin ni Yuzoki at patuloy siyang kinukumbinsi tungkol sa pag-asang umasa sa iba. Kalaunan, tinapos niya ito sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na bumalik sa templo. At nang sasagot na sana siya, napansin niya si Sukoyo. Taos-pusong humingi ng tawad ang dalaga sa kanyang mga naunang ginawa, ngunit binigyan siya nito ng bayad para sa kiss dahil ito ang una niyang kiss. Pagka-uwi nila, hinimatay si Miya matapos niyang malaman na magpapatuloy si Akimitsu sa kanilang tahanan, kaya kinaladkad siya ni Kagore palayo. Pagkatapos ay naligo ang magkapatid habang si Akimitsu ay pumunta sa kusina para maghanda ng hapunan kasama si Korgi, na nagpumilit na tulungan siya. Habang nagtatrabaho sila, pinag-usapan nila si Yuzoki, at inamin ni Akimitsu na gusto niya itong makilala ng mas mabuti. Pinayuhan siya ni Korgi na tingnan siya sa banyo, ngunit tumanggi siya dahil alam niyang mali iyon. Tiniyak sa kanya ni Korgi na hindi tatutol si Yuzoki, dahil isa itong sikretong kakatuwang babae na mahilig mang-asar ng mga tao. Pagkatapos ay nilinlang niya ito para buksan ang pinto ng banyo kaya naman pinahirapan siya ni Sukoyo, na nakasuot ng kanyang birthday suit. Gayunpaman, pagkatapos nilang magbihis at malaman na kasalanan lahat ni Korgi, pinagalitan nila ang babae sa pagtatangkang maging ang bagong Loki. Biglang sumulpat si Miya at nagsimulang magreklamo na parang isang Karen.
Inakusahan niya si Akimitsu ng pagdumi sa kanilang sagradong templo gamit ang kanyang kultura at hinamon siya sa isang tunggalian, sinabing gagawin niya siyang isang kakatwa kung matatalo siya. Kinabukasan ng gabi, pagkatapos lumabas ang magkakapatid, hinanap ni Miya si Akimitsu para simulan ang kanilang tunggalian. Sinubukan ni Akimitsu na kumbensihin siya na itigil ang ideya, ngunit tumanggi si Miya, determinadong maghayganti sa nangyari sa kanilang unang pagkikita. Nang mapagtanto ni Akimitsu na ang tunggalian ay isang labanan ng espada, ipinahayag niya ang kanyang hindi pagsang-ayon, ngunit hindi siya pinansin ni Miya at unang sumugod, naputol ang mga hibla ng kanyang buhok. Nanatiling natigilan si Akimitsu ng ilang segundo habang nauunawaan niya ang katotohanan ng sitwasyon, ngunit tumanggi pa rin siyang itaas ang kanyang espada laban sa kanya. Nang kumilos si Miya upang atakihin siyang muli, inihanda niya ang sarili na saluhin ang talim nito gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang nasalo niya ay ang kanyang mga plot armor dahil hinailan ni Kagura ang mga benda na pumipigil sa mga ito. Ang kahihiyan ng sitwasyon ay labis para kay Miya, kaya't nahimatay siya. Kalaunan, matapos siyang magkamalay, ipinaalam ni Kagura sa kanya na papatawan siya ng parusa dahil natalo siya sa tunggalian. Ayaw ni Akimitsu na ibigay ang parusa, kaya kinuha ni Kagura ang mga bagay-bagay at inilabas ang isang aklat ng mga penitensya. Ipinakita niya kay Miya ang isa na sa tingin niya ay pinakaangkop sa kanya, at pumayag si Miya na gawin ito, ngunit hiniling ni Akimitsu na huwag itong gawin. Sinabi niya na may iba pa siyang gusto mula sa kanya at itinuro ang libro, ngunit inakala ni Miya na tinuturo niya ang kanyang mga watermelon, kaya tumakbo siya palabas ng silid habang tinatawag siya ng kung ano-anong pangalan. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Akimitsu sa kama na naaawa sa kung paano niya nabigong makipagkasundo kay Miya at makuha ang libro, biglang gumapang si Miya sa ibabaw niya. Sinabi niya na pupunta siya rito upang ayusin ang mga bagay-bagay ng tuluyan at sinubukang sentensyahan siya ng kasawian sa pamamagitan ng plot suffocation. Maniwala ka man or hindi, inakala ng talunan na kalahating talentado na ito na nananaginip lamang siya at gusto siyang pagbigyan. Gayunpaman, nang mapansin niya si Kagura na kinukunan ang mga ito mula sa pinto, natauhan siya at itinulak si Miya palayo sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang gumamit ng mga ganitong paraan para ilayo ang libro sa kanya, na nagpaisip sa kanya na ang libro ang gusto niya mula pa sa simula. Ang pagkaunawang ito ay nagdulot ng mas matinding kahihiyan mula kay Miya, kaya tumakbo siya palayo habang sumisigaw. Pagdating niya sa looban, tumigil siya sa pagtakbo at nagpas siyang pumunta sa imbakan ng mga gamit para magnilay-nilay. Labis niyang ikinagulat na naroon na si Akimitsu sa loob ng imbakan, at ipinaliwanag niya na pinapante siya ni Kagura doon. Sinumpa ni Miya si Kagura dahil sa pagiging pasaway at pagkatapos ay sinubukang umalis, para lamang matuklasan na ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Dahil masyadong mataas ang bintana para maabot at wala silang mga cellphone, sinabi sa kanya ni Akimitsu na kailangan nilang maghintay na may dumating. Pagkatapos ay sinubukan niyang bigyan siya ng kumot, ngunit sinabihan siya ni Miya na huwag nang lumapit pa. Gayunpaman, bigla siyang hamatsing, kaya inalok siya muli ni Akimitsu ng kumot. Tumanggi pa rin si Miya na kunin ito, at nang sinubukan niyang itali ito sa kanyang balikat ng sapilitan, sumigaw siya para lumayo siya, sinasabing ang paglapit niya ay nagpapataas ng kanyang panganib. Nabigla si Akimitsu sa kanyang pag-amin, ngunit hindi napigilan ni Miya ang kanyang sarili na mapahiya, kaya't umiyak siya. Nang makita ito, tinakpan ni Akimitsu ang ulo ni Miya ng kumot, at nang tanungin niya kung bakit niya ginawa iyon, sinabi niya sa kanya na ayaw niyang sipunin siya. Kalaunan, nang kumalma na siya, umupo silang dalawa nang may kalayuan sa isa't isa at hiniling ni Miya kay Akimitsu na kalimutan ang lahat ng nangyari mula noong pumasok siya sa kanyang kwarto hanggang sa kanyang pag-breakdown kanina. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Miya kung bakit siya umakto ng hindi normal. At inamin ni Miya na ginagawa niya lang ang kanyang tunay na sarili. Sinabi niya na ang panig niya na iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Japan, dahil gusto niyang tuluyan itong mawala. Lumabas na mas magkapareho sila kaysa sa alam niya dahil nagmula rin si Miya sa isang pamilya ng mga taong kontrolado ang mga plano. Ang pagkakaiba lang ay sa kanyang sambahayan, ang mga babae ang nangongolekta ng mga manliligaw tulad ng mga Pokemon card, at itinuro sa kanya ng kanyang ina na iyon ang tamang paraan ng pamumuhay.
Gayunpaman, nang magsimula siyang mag-aral, at iniiwasan siya ng lahat dahil sa kanyang mga sinabi, napagtanto niya na mali ang kanyang ina. Ang tanging taong hindi siya iniistorbo ay si Kagura, at siya rin ang nagmungkahi sa kanya ng templo. Sigurado si Mia na magbabago ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpunta sa templo. Gayunpaman, simula nang lumipat si Akimitsu, ipinaglalaban niya ang kanyang katinoan. Tiniyak niya sa kanya na hindi niya kasalanan iyon at sinabing lilipat siya palabas ng templo. Doon lang niya napansin na umiiyak si Akimitsu, kaya tinanong niya kung ganoon baka't hindi ang kanyang nararamdaman. Ipinaliwanag ni Akimitsu na dahil magkapareho sila ng buhay, at nang matapos niyang ikwento ang kanyang kwento, nagsimula na rin siyang umiyak. Pagkatapos ay iminungkahi ni Akimitsu na magsanib puwersa sila at maghanap ng kaliwanagan, at masayang sumang-ayon si Mia. Bigla, binuksan ni Kagura ang pinto at, matapos niya silang batiin sa pag-aayos ng kanilang mga hindi pagkakasundo, iminungkahi niya na gugulin nila ang natitirang gabi sa pagsesesyon. Kinabukasan, natagpuan ni Yuzoki si Kagura na kinukunan ang dalawa sa isang gusot at pawisan na kalat at inakala niyang nagkakagulo sila. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kagura na naglalaro lamang sila ng mga twister. Gayunpaman, pinagalitan niya sila at pinasuot ng isang senyales ng pagsisisi upang magnilay-nilay. Habang ginagawa niya iyon, dumating si Keki upang ipaalala kay Yuzoki ang tungkol sa kanyang matchmaking meeting, at ang babae ay nagmamadaling lumabas na may takot na si Akimitsu ay nasa likuran niya. Iminungkahi niya na tumawag muna siya para ipaalam sa mga tao na mahuhuli siya, ngunit tumanggi si Yuzoki, sinabing ayaw niyang may makagulo sa meeting. Ipinaliwanag niya na kung hindi siya mapapantayan, kailangan nilang umalis sa templo dahil ang isang pamilyang walang punong priestess ay walang karapatang manirahan doon. Limitado lamang ang magagawa ni Keki, kaya kailangan niyang tiyakin na magiging maayos ang kanyang pagpupulong para sa pagtutugma. Sakto, nakarating sila sa hintuan ng boss, ngunit nakaalis na ang boss, kaya humiram si Akimitsu ng scooter sa isang tao. Sa kalagitnaan ng biyahe, naubusan ng gasolina ang scooter at, nang malapit na silang mawalan ng pag-asa, nakita ni Yuzoki ang boss, or sa halip ay isang truck na napagkamalan niyang boss, at sumakay ang dalawa sa likuran. Nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, sinimulan niyang pagsabihan ang sarili at pinanghinaan ng loob. Nang makita ito, sinabihan siya ni Akimitsu na magsaya at hiniling sa kanya na isuot ang kanyang kimono. Sinabi niya na bababa siya sa susunod na hintuan at hiniling sa driver na pahiramin siya ng truck. Di nagtagal, minamaneho na ni Akimitsu ang truck at umupo si Yuzoki sa passenger seat, inaalala ang isang pag-uusap nila ni Keki. Nakakagulat na si Yuzoki ang nag-isip ng ideya ng matchmaking dahil aabutin siya ng 3 taon para maging punong priestess, at ang templo ay mayroon na lamang 1 taon para manatiling bukas. Sa kasalukuyan, nabangga ni Akimitsu ang truck sa isang puno sa harap ng templo dahil sobrang bilis ng kanyang pagmamaneho, mabuti na lang at hindi sila nasaktan. At habang nakahandusay siya sa airbag, nagpasalamat si Yuzoki sa tulong nito, pagkatapos ay nagmamadaling pumasok para sa kanyang pagpupulong. Nang makaalis na siya, kinaladkad si Akimitsu palabas ng truck at papasok sa templo ng isang madre na napagkamalan siyang isa sa mga trabahador ng templo. Samantala, kasama ni Yuzoki si Juan, ang monghe na kanyang ipinareha. Habang sinasabi niya rito ang kanyang mga dahilan kung bakit niya gustong magpakasal, nakita niya si Akimitsu na nagwawalis ng bakuran at natigilan. Ginawa rin ito ni Akimitsu, hindi dahil nakita niya ito, kundi dahil hindi niya kayang makita itong may kasamang ibang lalaki. Di nagtagal ay naisip niya na binibigyan siya nito ng isang palabas at sinimulang suntukin ang sarili dahil sa ganoong mga iniisip. Dahil sa mga kilos ni Akimitsu, napatitig sa kanya si Yuzoki nang may gulat hanggang sa tinawag siya ni Juan, tinanong kung kinakabahan ba ito. Tinitiyak niya rito na ayos lang siya, pero hindi ito pinaniwalaan at sinabihan itong isipin ang mga kaibigan at pamilya niya na binabantayan siya para makapagpahinga. Siyempre, lalo lang itong nagpalala sa kanyang pagkabalisa dahil ang ugok na si Akimitsu ay nakatayo sa bakuran at pinapahiya ang sarili. Nang mapansin ni Akimitsu na nababagabag si Yuzoki, nagpasya siyang magtago. At habang naghahanap siya ng lugar, tinawag siya ng madre. Sa kanyang pagkagulat, pinilit niya itong pumalit sa matchmaker, na inaangkin niyang nagkasakit at hindi na mabubuhay.
Parehong hindi komportable sina Akimitsu at Yuzuki sa ganitong ayos. Ngunit binalaan ni Akimitsu ang kanyang sarili na huwag sirain ang mga bagay para sa kanya. Dahil sa determinasyong iyon, sinimulan niya ang sesyon, umakto na parang hindi pa niya nakikilala si Yuzuki sa buong buhay niya. Tinanong niya si Juan kung anong uri ng date ang gusto niya, at sinabi ni Juan na isang movie date. Sa hindi malamang dahilan, naisip ng talunan na si Akimitsu na si Yuzuki ay nakaupo sa sinehan, nakatitig kay Juan sa isang mapang-akit na paraan. Mabilis niyang itinabi ang imahe at tinanong si Juan kung paano niya karaniwang ginugugol ang kanyang libreng araw, at sumagot si Juan na madalas siyang pumupunta sa mga hot spring. Pagkatapos, ang isip ni Akimitsu ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na imahe ni Yuzuki na nakatapis ng tuwalya, at halos mabaliw siya. Mabilis siyang lumipat sa susunod na tanong, na tungkol sa kasal, at sinabi ni Juan sa kanya na gusto niyang magkaroon ng 10 supling. Ang imaheng kaakibat ng sagot na ito ang dahilan kung bakit hinayaan ni Akimitsu na ibigay ang ilan sa kanyang dugo bago siya nawalan ng malay. Matapos siyang kunin ng isa pang monghe, humingi ng tawad si Yuzuki kay Juan para sa kanya. Gayunpaman, tiniyak niya rito na wala siyang pakialam. Nang ibunyag niya na alam niyang kaibigan niya si Akimitsu, nagulat siya. Patuloy na nagsasalita si Juan at sinabing tila isang tapat na tao si Akimitsu dahil wala siyang sinabi or ginawa na may kasinungalingan. Naalala ni Yuzuki ang oras na sinabihan siya ng kanyang ina na huwag magsinungaling. Ito ang nagudyok sa kanya na magbukas ng kanyang sarili kay Juan, at ipinaliwanag niya na naghahanap siya ng kapareha para may pumalit sa kanya habang nagsasanay siya bilang isang high priestess. Nakiusap siya rito na sumang-ayon sa isang pangmatagalang pakikipagtipan upang manatiling bukas ang templo, at sinabi ni Juan sa kanya na hinahangaan niya ang kanyang katapatan. Gayunpaman, itinuro niya na ang templo ay hindi na maliligtas, dahil sa lahat ng kanilang mga utang at mga gumuguhong istruktura. Nalungkot si Yuzuki matapos marinig ito, ngunit patuloy siyang nagmakaawa kay Juan na pag-isipang mabuti ito. Doon din, si Akimitsu, na bumalik na noon, ay naglabas ng kutsilyo, balak sanang gumawa ng sepuko dahil naniniwala siyang ang utang ng kanyang ama ang dahilan ng problema sa templo. Sinabihan siya ni Yuzuki na tumigil sa pagiging madrama, itinuturo na ang pagkawala ng kanyang buhay ay magbibigay lamang ng masamang pangalan sa templo. Kinausap din siya ni Juan, na sinasabing kung magsasara ang templo, hindi na niya kailangang magtrabaho para sa kanila. Pagkatapos niyang magsalita, sinubukan niyang umalis, ngunit hinawakan ni Akimitsu ang kanyang damit upang pigilan siya, pagkatapos ay nagsimulang magmakaawa sa kanya na pag-isipang mabuti ang desisyon. Sinabi niya na 2 beses siyang nailigtas sa pamamagitan ng templo at tiniyak kay Juan na hindi ito kasing walang silbi ng pinaniniwalaan ni Juan. Dahil sa pagkaintriga, tinanong ni Juan si Akimitsu kung ano ang gagawin niya nang sa wakas ay napagtanto ni Yuzuki na ang pagpapatakbo ng isang templo ay hindi kasing dali ng iniisip niya at gusto na niyang sumuko. Sinabi sa kanya ni Akimitsu na hindi niya hahayaang mangyari iyon dahil susuportahan niya si Yuzuki sa lahat ng mayroon siya. Nang makita ang kanyang determinasyon, nagtanong si Juan ng ilang mga karagdagang tanong, at nang masiyahan na siya, hiniling niya sa kanila na ipakita sa kanya ang halaga ng templo. Sinabi rin niya kay Yuzuki na tatanggapin niya ang alok nito na maging kasintahan niya sa pangalan lamang, at pagkatapos ay aalis upang makipag-usap sa isang madre. Ang babae ang high priestess ng templong iyon, at hindi siya natuwa na nabigo si Juan na kumbensihin si Yuzuki na isara ito. Sinabi sa kanya ni Juan na ito ay dahil kay Akimitsu at itinuro na interesado rin siya sa kung ano ang magagawa ng lalaki. Kalaunan, habang naglalakad sina Akimitsu at Yuzuki papunta sa istasyon ng tren, ipinagdiwang ni Akimitsu na hindi na kailangang umalis sa templo dahil hindi na muling magpapakasal si Yuzuki. Pinagmasdan siya ni Yuzuki ng ilang sandali bago nagmadaling lumapit upang takpan ang kanyang mga mata dahil ayaw niyang tumingin ito sa kanya habang nagpapasalamat siya. Ang maikling pagkaantala na ito ang naging dahilan upang maiwan sila sa huling tren. Kaya, sinubukan ni Yuzuki na tumawag ng taxi ngunit natuklasan niyang lobat na ang kanyang telepono. Dahil wala rin si Akimitsu dahil nabasag niya ito at may mga paltos sa paa ni Yuzuki, iminungkahi niya na tumuloy sila sa isang kalapit na hotel. Biglang nag-alab ang isip ni Akimitsu matapos marinig ito,
ngunit ang kanyang pagnanais na makasama si Yuzoki ng mag-isa ay nanaglaban sa kanyang sariling determinasyon, at kinuha niya sila ng kwarto. Pagpasok nila, inosenteng itinuro ni Yuzoki ang lahat ng bagay na iniaalok ng kwarto, ngunit iyon ang nagpagana sa imahinasyon ni Akimitsu. Kalaunan, kumalma ang babae, ngunit ang nakakailang na katahimikan na sumunod ay nagparamdam sa kanila ng hindi komportable. Kaya, iminungkahi ni Yuzoki na siya muna ang manood. Habang nasa bathtub siya, binuksan ni Yuzoki ang telebisyon at nagulat siya nang matuklasan na ang tanging nakaon ay isang rated na pelikula. Nang lumabas si Akimitsu ng banyo, mabilis niya itong inaf at nagmamadaling pumasok sa banyo. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Akimitsu ang telebisyon ngunit agad itong inaf nang makita niya ang nakaon. Gayunpaman, sinimulan siyang hikayatin ng kanyang panloob na sarili na magpadala sa mga tukso, kaya't iniuntog niya ang kanyang ulo sa pader upang itaboy ang mga ito. Nabalisa rin si Yuzoki sa banyo, ngunit nakumbinsi niya ang sarili na si Akimitsu ay isang tunay na maginoo. Pagbalik niya sa kwarto, nagulat siya nang matuklasan niyang nakakadena pala ito sa dingding. Dahil ayaw niyang may mangyari sa kanya, nilagyan siya ni Yuzoki ng piring at natulog. Kinabukasan, pagka-uwi ni Yuzoki kasama si Akimitsu, nagbihis siya at umalis papuntang paaralan kasama si Sukoyo. Habang nasa daan, pinag-usapan nila kung paano nagpalipas ng gabi sina Akimitsu at Yuzoki sa hotel. Tinukso ni Sukoyo ang kanyang kapatid tungkol sa pagpalipas ng gabi kasama ang isang lalaking hindi niya jowa, at sinabihan siya ni Yuzoki na hayaan na lang. Biglang naging seryoso si Sukoyo at binalaan si Yuzoki na huwag ipaalam sa kahit sino sa paaralan ang tungkol sa kanyang pakikipagtipan or ang katotohanang nakatira si Akimitsu sa kanila. Hindi maintindihan ni Yuzoki kung bakit kailangan nilang ilihim ang tungkol kay Akimitsu, ngunit sinabi ni Sukoyo na nakakahiya siyang iugnay. Kalaunan, habang nakaupo si Sukoyo sa kanyang mesa, nilapitan siya ng kanyang mga kaklase, sina Mana at Yoki, at sinabi sa kanya na nabalitaan nilang nagkaroon na siya ng kasintahan. Muntik nang mabulunan si Sukoyo, ngunit nagawa niyang magtanong kung saan nila narinig ang ganoong kawalang silbing bagay. Sinabi sa kanya ni Mana na may nakakita sa kanya na naglalambingan sa isang lalaki sa ilalim ng tulay, at napagtanto ni Sukoyo na ang tinutukoy niya ay ang araw na umalis si Akimitsu sa templo. Sinubukan niyang linawin na hindi niya kasintahan si Akimitsu at hindi sinasadyang napagtanto niyang nakikipagbuno pala siya kay Akimitsu sa bahay. Itinuring ito ng mga babae bilang kumpirmasyon na may karelasyon siya at sinabing malulungkot ang lahat ng lalaki sa paaralan na marinig iyon. Tinanong ni Sukoyo kung ano ang ibig nilang sabihin, kaya ipinaliwanag nila na siya at si Yuzoki ay itinuturing na mga nangungunang babae sa paaralan, si Yuzoki dahil sa kanyang mabait na ugali at si Sukoyo dahil pinagpala siya sa larangan ng aset. Itinuro ni Sukoyo ang kalokohan ng kanilang sinabi, ngunit hindi siya pinansin ng mga babae at nagsimula ng isang cheer routine habang hinihiling nila sa kanya na sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang lalaki. Sa eksaktong sandaling iyon, napansin ni Sukoyo si Akimitsu na nakatayo sa labas ng gusali, kaya mabilis niyang isinara ang mga kurtina para hindi ito makita. Nang muli niyang tingnan ito, napansin niyang dala nito ang kanyang lunch bag at napagtanto niyang sinusundan siya nito. Agad siyang lumabas ng klase na parang kislap, sinasabing pupunta siya sa opisina ng nurse. Sa labas, tinanong ni Akimitsu ang dalawang estudyante kung saan ang klase ni Sukoyo, ngunit bago pa man sila makasagot, pinatumba siya ni Sukoyo. May bag siyang nakatakip sa ulo, kaya hindi siya makilala ng mga estudyante habang kinakaladkad niya ang walang malay na si Akimitsu palayo. Maya-maya, nagising siya sa opisina ng nurse at muntik nang atakihin sa puso nang makita niya ang may takip sa mukha na nakatayo sa silid. Agad na inalis ni Sukoyo ang bag at sinabihan itong hinaan ang boses. Nang makitang siya iyon, inabot niya ito ng tanghalian at sinubukang umalis, ngunit pinigilan siya ni Sukoyo. Bago pa man makapagtanong si Akimitsu kung bakit, may kumatok sa pinto, na nagdulot ng pagkataranta kay Sukoyo. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mga kaibigan, pinilit niya si Akimitsu na magtago sa ilalim ng kumot habang siya ay nakaupo sa kabilang dulo. Tiniyak niya sa mga babae na maayos ang kanyang pakiramdam at sinubukan silang paalisin, ngunit naging mausisa si Mana sa kanyang hindi pangkaraniwang mahahabang binti. Agad na dumulas pababa si Sukoyo habang dumulas pataas si Akimitsu, at doon siya napunta sa pagitan ng kanyang mga plot armor.
Hindi sila komportable, at nang tangkain niya na huminga ng malalim, aksidente siyang nakagat ni Akimitsu. Napigilan ni Sukoyo ang pagsigaw, at kahit na naghihinala ang mga kaibigan niya, hindi sila nagsalita. Iniba pa ni Mana ang usapan, at tinanong kung kailan babalik si Sukoyo sa archery club. Sinabi sa kanila ni Sukoyo na marami siyang dapat gawin sa ngayon para harapin ang mga aktibidad sa club. Kaya, nagpaalam siya sa mga babae at umalis na sila. Nang sila na lang ulit ay nag-iisa, pinakawalan ni Akimitsu ang sarili mula sa kanyang kumot na kulungan at huminga ng malalim hanggat kaya ng kanyang baga. Nang sa wakas ay makahinga na siya muli, sinubukan niyang umalis, ngunit hinayla siya ni Sukoyo pababa. Sa swerte naman, bumalik ang mga kaibigan niya sa mismong sandaling iyon. Ang kanilang posisyon sa pagkompromiso ay hindi niya madaling maipaliwanag, kaya't ang kawawang babae ay napasigaw ng may pagkadismaya. Kinabukasan, habang nagwawali si Akimitsu sa bakuran, nilapitan siya ni Yuzoki na may dalang pana. Sinabi niya sa kanya na ang archery ay isang uri ng meditasyon at inalok na turuan siyang magpana. Nang matapos sila, nag-usap sila sandali, at nalaman ni Akimitsu na si Yuzoki ay dating nasa archery club, ngunit huminto. Kalaunan, hinanap niya si Sukoyo, ngunit nang hindi niya buksan ang pinto, ang talunan ay nag-bungee jumping sa labas ng kanyang bintana upang makuha ang kanyang atensyon at muntik ng masawi. Matapos siyang iligtas, sinabi niya sa kanya na natapos na niya ang lahat ng mga gawain, kasama na ang sa kanya, at sinabing maaari na siyang pumunta sa pagsasanay ng archery. Nagpasalamat si Sukoyo sa kanyang pagiging maalalahanin, ngunit sinabing wala na siyang interes sa archery, na nag-udyok sa kanya na magtanong kung bakit hindi na lang siya umalis sa club. Hindi alam ni Sukoyo kung paano sasagutin ang tanong, kaya nagpaumanhin siya, sinasabing kailangan niya ng kaunting hangin. Gayunpaman, hindi niya namamalayang naglakad siya hanggang sa archery range ng paaralan. Hindi na niya napigilan ang sarili, inayos niya ang lahat ng pana at nagkunwaring nagpapana ng palaso sa isang target. Sa sandaling tumama ang imaginary na palaso, nagsalita si Akimitsu mula sa likuran niya, na nahuli ang kanyang bantay. Agad niyang tinanong kung bakit naroon siya, ngunit tumakbo palayo dahil may narinig siyang mga boses na papalapit. Kinuha ni Akimitsu ang kanyang bag at sinundan siya sa pampang ng ilog, kung saan siya huminto upang huminga. Dahil sa kuryusidad, tinanong niya kung bakit siya tumatakas mula sa mga miyembro ng kanyang club, at sinabi niya sa kanya na iyon ay dahil ayaw niyang makitang kasama ang isang walang silbing talunan na tulad niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-usapan muli ang tungkol sa archery club, at sinabi sa kanya ni Sukoyo na ayaw niyang bumalik dito dahil sa palagay niya ay hindi siya karapat-dapat na mapabilang dito. Sumali lamang siya sa club dahil kay Yuzoki, ngunit huminto si Yuzoki dahil siya ang yumako ng mga responsibilidad sa templo. Mula noon, nakaramdam ng pagkakasala si Sukoyo, na naniniwalang isinasakripisyo ni Yuzoki ang kanyang kaligayahan para sa kanilang kapakanan. Hinayaan siyang sabihin ni Akimitsu ang lahat ng gusto niyang sabihin nang hindi siya sinasaway. At nang matapos siya, hinayla siya nito pauwi. Hindi maintindihan ni Sukoyo kung bakit niya ginawa iyon hanggang sa makita niya si Yuzoki na nagsasanay ng archery. Dumating din si Keki, Korgi, at Mia para panoorin siya. At habang nanonood sila, hindi na itama ang tira ni Yuzoki. Pagkatapos ay itinuro ni Akimitsu na ang mga talento sa archery na pinaniniwalaan ni Sukoyo na taglay ni Yuzoki ay nasa isip lamang niya. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi sumang-ayon si Sukoyo. Napakasama ng kanyang sister complex kaya tunay niyang inakala na ang kanyang kapatid ang susunod na Hokage. Nang aminin ni Yuzoki na mahina siya sa archery at muling sumubok ng tira ay saka lamang niya napagtanto na matagal na siyang nag-ilusyon. Ipinaunawa rin nila sa kanya na umalis si Yuzoki sa club dahil sa kanyang problema sa kasanayan at hindi dahil sa templo or anumang bagay. Hinikayat siya ni Yuzoki na sumali muli sa club, tiniyak sa kanya na masaya siya sa desisyon niyang patakbuhin ang templo. Kalaunan, aksidenteng napadpad si Sukoyo sa banyo at nakita niya si Akimitsu kaya mabilis niyang isinara ang pinto. Gayunpaman, nanatili siya sa may pinto para makausap ito at sinabihan siyang sasali muli sa archery club. Tinanong din niya kung bakit siya tinulungan ito, at sinabi ni Akimitsu na dahil gusto niyang maging masaya ito. Kinabukasan, sadyang iniwan ni Sukoyo ang kanyang tanghalian sa bahay, kaya dinala ito ni Akimitsu sa club para sa kanya.
Nang makita ito ng kanyang mga kaibigan, sinimulan nila siyang kulitin, ngunit nilinaw niya na pamilya niya ito at hindi ang kanyang kasintahan. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos maligo ni Yuzuki, tumapak siya sa timangan at natanggap ang pagkabigla sa kanyang buhay. Agad siyang tumawag ng isang emergency meeting at sinabi sa mga babae na isang sumpa ang ipinataw sa kanila. Nang mapagtanto ng mga babae na tinutukoy niya ang kanilang kamakailang pagtaas ng timbang, iminungkahi ni Mia na kumain ng karne at gulay. Ipinaalala ni Yuzuki sa kanya na wala silang pera, kaya iminungkahi ni Sukoyo na mag-ehersisyo na lang at masayang tinanggap ang kanyang mungkahi. Kaya kinabukasan, maaga silang nagising para mag-ehersisyo. Nang matapos sila, sinimulan nila ang kanilang araw, ngunit ng gabi, sinimulan nilang pag-isipang muli ang buong ideya para sa fitness. Sinabi sa kanila ni Yuzuki na wala silang ibang pagpipilian kundi magsimulang mag-diet, at hindi sila natuwa tungkol dito, lalo na si Sukoyo, na nakaramdam na nakakahiya kung malalaman ni Akimitsu na nagda-diet sila. Dahil dito, tinukso siya ng mga babae, sinasabing nahuhulog na ang loob niya sa lalaki, ngunit itinanggi niya ito. Pagkatapos ay sinabi ni Korgi na magugustuhan niya kung ikakasal si Sukoyo kay Akimitsu dahil hindi niya matiis ang ideya na hindi na muling kakainin ang pagkain nito. Nang mapagtanto na ang nakababatang babae ay puro pagkain lang ang iniisip at hindi ang kanyang nararamdaman, nagreklamo si Sukoyo at sinabihan siyang pakasalan na lang si Akimitsu. Laking gulat nila nang bigla na lang naisip ni Korgi ang ideya at sinubukang mag-propose sa lalaki, ngunit sinigawan siya ng mga kapatid niya na bumalik. Kalaunan, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkikita at nagsimulang linlanggan ang kanilang sarili na maniwala na hindi sila tumataba. Nang sandaling iyon, dumating si Akimitsu na may dalang mga merienda, at lahat ng iniisip tungkol sa pagtaas ng timbang at pagdidyeta ay nawala sa kanilang isipan. Gayunpaman, kinabukasan, nilapitan ni Yuzuki si Akimitsu sa kusina at hiniling dito na isama ang mga adobong labanos sa lahat ng kanilang mga pagkain sa hinaharap. Pagkaalis niya, nagtaka siya kung bakit gusto niya ng mga adobong labanos, ngunit mabilis niyang nakalimutan ang kanyang tanong nang dumaan ito sa kusina na may dalang palakol. Kahit gaano siya kitalunan, inakala niyang gusto siyang palayasin ng babae. At nang magsimula siyang magsibak ng kahoy sa labas, kinumbinsi ng talunan ang sarili na nagsasanay siya sa kanyang mga kasanayan sa paghiwa ng ulo. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, napagpasyahan niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang mapabuti ang kalooban ng babae. Dahil ang tanging sandata niya ay pagkain, naghanda siya ng isang masarap na almusal, tiniyak na isasama niya ang lahat ng paboritong putahe ni Yuzuki. Gayunpaman, hindi pinuri ni Yuzuki ang kanyang luto tulad ng iba, at ito ang nagpaalala sa kanya ng husto kaya't nawalan siya ng malay. Kalaunan ng araw na iyon, habang lumulutang siya sa templo, iniisip kung kailan darating ang kanyang kasawian, nakita niya si Yuzuki sa bakuran na nakaluhod. Nang iyangat niya ang kanyang ulo, ito ay para magreklamo at humingi ng tulong sa kanya dahil pagod na siya sa pagsasanay na ipinagagawa sa kanya ni Keki. Tumanggi ang punong priestess na umalis siya at sinimulang tusukin ang kanyang mga paa, na nagpasigaw sa kanya. Ang pagkarinig sa mga tunog na kanyang ginagawa ay nagpaisip kay Akimitsu tungkol sa iba pang mga tunog na maaari niyang gawin, at namula ang mukha niya. Nang matapos ang kanilang sesyon ng pagsasanay, ang taunang lalaki ay nawalan ng ilang litro ng dugo. Pagkatapos ay binigyan siya ni Keki ng maikling buod ng pagsasanay ni Yuzuki bilang punong priestess. Ang kanyang natapos ay tinatawag na tasa, at inaasahang gagawin niya ito ng 2 araw ng sunod-sunod. Ayon kay Keki, ang pagsibak ng kahoy at pagkain ng tahimik ay mga kinakailangang kasanayan din na dapat mayroon ang bawat priestess. Napagtanto na siya ay labis na nagre-react kanina, nakahinga ng maluwag si Akimitsu. Pagkatapos ay tinanong ni Keki kung gusto niyang sumali sa pagsasanay, at labis na nagulat ang lalaki. Napaisip siya kung ayos lang ba talaga sa kanya na sumali dahil binabayaran pa rin niya ang kanyang utang. Tiniyak sa kanya ni Keki na hindi mahalaga iyon dahil nakita na niya ang lahat ng pagsisikap na ibinuhos niya sa kanyang mga gawain. Sinabi rin ni Yuzuki na gusto niyang magkaroon ng kasama sa pagsasanay, kaya pumayag si Akimitsu. Bigla, binuksan ni Mia ang pinto sa likuran nila at hiniling kay Keki na payagan din siyang sumali sa pagsasanay. Pumayag si Keki at mas lalong lumakas ang pananabik ni Akimitsu, na nagdulot ng kaunting selos kay Yuzuki.
Nang araw na iyon, nang umuwi si Sukoyo galing sa paaralan, buong pagmamalaking ikinwento ni Akimitsu at Miya ang tungkol sa kanilang mga bagong tungkulin bilang mga estudyante ni Keki. Sinabi sa kanila ni Sukoyo na hindi magiging madali ang pagsasanay dahil kailangan nilang sumailalim sa isang pagsasanay na tinatawag na Takyudo. Dahil hindi nila alam kung ano iyon, tinanong nila si Keki, na nagpaliwanag na ito ang unang hakbang tungo sa pagiging isang priestess, dahil kailangan nilang mag-aral ng mga sutra at magsagawa ng mga ritual sa ilalim ng gabay ng kanilang guro. Dahil sa paliwanag niya, napagtanto ni Akimitsu na isa lamang siyang peking tao dahil sa lahat ng ito ay naniniwala siyang isa na siyang priest. Ang paniniwalang ito ang pumihil sa kanyang mga pagnanais na may kultura. Ngunit ngayong nawasak na ang ilusyon, inakala niyang hindi na siya makakaligtas sa paninirahan sa templo. Sa pagtatangkang pakalmeyan siya, hinayla siya ni Keki palapit sa kanyang katawan, at lalo lamang lumala ang sitwasyon. Nagsimula siyang magtanong kung ang kanyang tinatawag na landas patungo sa kaliwanagan ay isang ilusyon lamang, at sinabi sa kanya ni Yuzoki, na kara-rating lang, na hindi. Ipinaliwanag ng babae na ang pagsisikap na makamit ang kaliwanagan ay kaliwanagan mismo at hinikayat siyang patuloy na magsikap. Pagkatapos ay sinabi niya kay Keki na katatapos lang niya ng 6 na oras na takyudo. Kaya sinimulang tusukin ng mas matandang babae ang kanyang mga binti upang tingnan kung naging halaya na ang mga ito. Ginawa ni Yuzoki ang kanyang makakaya upang manatiling nakatayo, ngunit sa huli ay bumagsak siya sa sahig. Kaya sinabi sa kanya ni Keki na marami pa siyang dapat gawin. Nang marinig ito, tumayo si Yuzoki at bumalik sa bakuran upang magsibak ng karagdagang kahoy. Habang pinapanood nila ang kanyang trabaho, sinabi ni Keki kina Akimitsu at Miya na si Yuzoki ay hindi pa sumasailalim sa takyudo. Ipinaliwanag niya na ang kanyang determinasyon ang dahilan kung bakit tila nalampasan na niya ang yugtong iyon. Gayunpaman, ang totoo ay nagsasanay siya para sumailalim sa takyudo sa loob ng 6 na buwan habang binabago ang mga gawain sa paaralan kung kailan ang karaniwang oras ay 1 taon. Ang pagbubunyag na ito ang nagudyok kay Akimitsu. Kaya, tumakbo siya kay Yuzoki at tinanong kung maaari siyang sumama sa kanya, at sinabi niya sa kanya na matagal na siyang naghihintay sa kanya na magtanong. Hindi nalalayo si Miya, at ipinaalala niya kay Akimitsu na nangako silang magtutulungan. Dahil nagtatampo siya, mabilis na ipinaliwanag ni Akimitsu na hindi niya siya tinatangkang iwanan or anumang katulad nito at sinabing magtutulungan silang lahat. Habang nagdiriwang sila, dumating si Korgi kasama si Juan, na dumating upang makipag-usap kina Keki at Yuzoki. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, pinanood ni Akimitsu at ng iba pa mula sa pinto, nag-iisip kung bakit siya bumisita. Sinabi ni Korgi na malamang pumunta siya para makapaglaro sila ni Yuzoki, ngunit sinabi ni Sukoyo na walang paraan si Yuzoki na gawin iyon. Nang sinubukan niyang kunin ang opinyon ni Akimitsu, nakita niyang nilalabanan nito ang pagnanais na punuin ang ulo ni Juan. Matapos itong mawalan ng malay, nagpatuloy ang mga babae sa kanilang mga haka-haka hanggang sa biglang sumulpat si Juan sa likuran nila. Ang tunog ng kanyang boses ang nagpagising muli kay Akimitsu, at pagkatapos kausapin ang mga babae, hiniling ni Juan na makausap siya. Dinala niya ito sa templo kasama sina Keki at Yuzoki. At habang tumitingin-tingin siya sa paligid, tinanong ni Akimitsu kung bakit siya inimbitahan. Hindi pinansin ni Juan ang kanyang tanong para kausapin si Yuzoki at si Keki, na tila galit sa lalaki, na sinabihan siyang umatras. Ipinagmalaki niya na sa ilalim ng kanyang gabay, magiging priestess si Yuzoki sa loob ng 6 na buwan, at pagkatapos ay hindi na nila siya kakailanganin. Laking gulat nila, sinabi sa kanila ni Juan na kung hindi magiging priestess si Yuzoki sa loob ng 3 buwan, kakanselahin niya ang kanilang pakikipagtipan. Dahil sa bantang ito, tinipon ni Keki ang kanyang 3 estudyante ng maaga kinabukasan at sinabihan silang kailangan nilang magsanay ng mas mahirap kaysa sa isang bida ng shoujo. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong kulay ang kanilang mga plot cover, at inakala nilang nagpapatawa siya. Tiniyak sa kanila ni Keki na seryoso siya at ipinaliwanag na ang kanilang pagsasanay ay naglalayong ibalik ang kanilang mga katawan at isipan sa isang malinis at puting estado. Dahil dito, ang kanilang mga panloob na kasuotan ay dapat sumasalamin sa kung ano ang gusto nilang makamit. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, sinabi nila sa kanya na wala silang mga puting plot cover, kaya inutusan niya silang magkomando hanggang sa makabili sila.
hindi komportable ang mga babae sa bagong pag-unlad na ito, ngunit tila nagustuhan ito ni Akimitsu, at pinasalamatan niya si Keki para sa hindi inaasahang regalo. Kalaunan, nagpatuloy sila sa unang pagsasanay ng araw, isang pamamaraan ng pagmumuni-muni na tinatawag na zazen. Inutusan niya silang ituwid ang kanilang likod at linisin ang kanilang mga isip, ngunit nagbabala na kung sila ay maging pabaya or ma-distract, hahampasin niya ang kanilang mga balikat gamit ang kanyang tungkod. Madaling napunta si Akimitsu sa estado ng pagmumuni-muni at maayos na ang kalagayan hanggang sa sinimulan ni Keki na hampasin sina Yuzoki at Miya dahil sa pagyuko. Ang epekto ng kanilang mga plot armor ay nagpahirap kay Akimitsu upang mapanatili ang kontrol sa kanyang katawan. At habang lalo niya silang hinahampas, lalo siyang nagpupumiglas. Sa huli, nawalan siya ng malay dahil sa naipon na presyon at hindi na nagising kahit na sinimulan na siyang hampasin ni Keki. Kalaunan, inutusan niya silang kopyahin ang mga sutre dahil ang mahusay na sulat kamay ay kalakasan ng isang priestess. Nadama ni Akimitsu na madali ang gawaing ito at kumbinsido siyang hindi na siya muling maaabala, ngunit may ibang plano ang mga Diyos ng kwento. Kinailangan lumabas si Keki, kaya hiniling niya rito na tulungan si Yuzoki. At nang makalapit siya rito, agad na natuon ang mga mata nito sa mga asset ni Yuzoki. Para matigil ang mga kasunod na iniisip, inihampas niya ang kanyang ulo sa mesa nito at pagkatapos ay sa mesa nito habang sinusubukang tumayo. Dahil dito, bumuhos ang kanyang lalagyan ng tinte sa kanyang suot, at nang tangkaing tulungan siya ni Mia na panasan ito, biglang nagpakita ang kanyang mga kaisipan. Kung hindi lang dahil sa pagpalo ni Yuzoki sa ulo ng mga ito gamit ang mga ruler, malamang ay natalo na ni Mia ang launcher ni Akimitsu. Pinahirapan din ni Yuzoki si Akimitsu dahil kasalanan niya kung bakit muntik nang maging mabangis si Mia. Kinagabihan, pumunta sila sa mall para bumili ng kanilang mga bagong plot cover. Habang naroon, humingi ng tawad sina Akimitsu at Mia sa pakikialam sa kanya sa buong araw, ngunit tiniyak niya sa kanila na wala siyang pakialam. Nang gabing iyon, nang oras na para matulog, itinulak silang tatlo ni Keki sa isang silid, sinabing sila ay magiging magkakasama sa buong tagal ng kanilang pagsasanay. Pagsapit ng umaga, nabunyag na sina Akimitsu at ang mga babae ay hindi nakatulog kahit isang kisap mata dahil sa kanilang mga bagong ayos ng pagtulog. Kaya, nang mag-report sila para sa pagsasanay sa araw na iyon mamaya, nagpasya si Keki na gantimpalaan sila para sa kanilang pagsusumikap at dedikasyon. Ang kanilang gantimpala ay isang pagpunta sa isang mixed sauna, at tinanong ni Akimitsu kung bakit gustong pahirapan siya ni Keki sa pawis. Ipinaliwanag ni Keki na bahagi ito ng pagsasanay sa araw na iyon dahil upang maging isang priestess, kailangan nilang malampasan ang lahat ng makamundong tukso. Pagkaalis niya, sinubukan ni Akimitsu na habulin siya, ngunit hinikayat siya ng mga babae na manatili at malampasan ang balakid na iyon kasama nila. Nang lumingon siya upang sumama sa kanila, sinalubong siya ng kanilang mga plot at halos talikuran ang kanyang pangako. Habang nakaupo sila, tinitiis ang init at sinusubukang labanan ang kanilang atraksyon sa isa't isa, halos mabaliw si Akimitsu. Lumala lamang ang mga bagay nang magsimula silang magkamali at aksidenteng maghawakan ng mga kamay. Kaya, nagsimulang magkwentuhan si Akimitsu tungkol sa kanilang pagsasanay sa ngayon. Agad na nagbago ang mood sa sauna. Ngunit si Mia, dahil sa kanyang pagiging talunan, ay sinira ito nang hindi sinasadyang mabanggit ang kanyang bagong natuklasang kalokohan. Namula ang mukha ni Yuzoki, gayunpaman, hindi nito napigilan si Akimitsu na ibunyag din ang kanyang sariling sikreto. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, nagsimula siyang magwala, ngunit ang boses ni Yuzoki ang nagpabalik sa kanyang katinoan. Sinabi niya na sa wakas ay naunawaan na niya ang nais ni Keki na maranasan nila at ipinaliwanag kung ano iyon sa dalawang walang alam na talunan na kasama niya. Ayon sa kanya, ito ay tinatawag na makiyo, isang estado kung saan nagpapakita ang mga makamundong pagnanais ng isang tao habang nagsasanay ng masinsinan. Kung malalampasan nila ang makiyo, hindi na sila makokontrol ng mga pagnanais na iyon. Nabighani sina Akimitsu at Mia sa kanilang natutunan, ngunit iginiit ni Mia na ibahagi ni Yuzoki sa kanila ang kanyang makamundong pagnanais. Nahihiya si Yuzoki na aminin na iniisip pa rin niya ang rocket launcher ni Akimitsu at ang video mula sa hotel, kaya nagsinungaling siya at sinabi sa kanila na wala siyang anumang makamundong pagnanais. Siyempre,
Naniwala ang dalawang baliw sa kanya at pinuri siya dahil sa pagdaig sa Makiyo. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na ipapaalam nila ito kay Keki. At habang naglalakad sila palayo, hindi maiwasan ni Yuzoki na mainggit sa kung gaano sila kalapit. Kalaunan, pagkabalik nila sa templo, binati sila ni Keki dahil sa pag-unawa sa kanyang itinuturo sa kanila. Sinabi rin niya sa kanila na ang sinumang nagsasabing walang anumang makamundong pagnanais ang siyang pinakamalaking kakatwa sa lahat. Kaya lumingon sina Mia at Akimitsu upang tingnan si Yuzoki. Sa buong linggo, ipinaalam ni Keki sa kanyang mga estudyante na bibigyan niya sila ng pahinga sa hapon. Hindi alintana ni Mia at Yuzoki, ngunit hindi lubos na sumasang-ayon si Akimitsu dahil bisperas ng Pasko noon at ang araw na iyon ay may masamang alaala para sa kanya. Palaging sinusubukan ng kanyang ama na hatiin ang kanyang oras sa pagitan ng kanyang mga kasintahan tuwing Pasko at palagi itong humahantong sa mainit na pagtatalo. Ang lahat ng mga pagtatalo at away na iyon ay nagiiwan sa kanya ng trauma, kaya hindi siya talaga nasisiyahan sa Pasko. Naawa si Yuzoki sa kanya matapos marinig ito, kaya niyaya niya ito na gugulin ang araw na mamili kasama niya. Habang nasa mall, gumugol sila ng ilang oras sa pamimili ng mga regalo sa Pasko, at natagpuan ni Akimitsu ang kanyang sarili na nasisiyahan dito. Kalaunan, bumisita sila sa isang tindahan na nagbebenta ng mga gamit sa templo, at ipinakita ni Yuzoki kay Akimitsu ang formal na bid na inipon niya para mabili. Habang ipinapaliwanag niya ang pagkakaiba ng formal at informal na bid sa kanya, nilapitan sila ng mga tauhan ng tindahan. Siya ang senpai ni Yuzoki at matapos ipakilala ni Yuzoki si Akimitsu sa kanya, ipinakita sa kanila ng babae ang ilang beads na nakasale. Ipinakita rin niya sa kanila ang mga beads para sa kasal at fertilidad, at doon nila napagtanto na inakala niyang magkasintahan na sila. Agad na namula si Yuzoki dahil sa kahihiyan. Kaya, ipinaliwanag ni Akimitsu na magkaibigan lamang sila. Humingi ng paumanhin ang babae sa pag-aakalang-akala. Ngunit kinutya pa rin si Yuzoki sa pagbibihis ng maayos kahit hindi siya nito kadate. Nang gabing iyon, ang ibang mga babae ay nakaupong kumakain ng merienda habang pinag-uusapan nila kung gaano kalaki ang nagbago simula nang lumipat si Akimitsu. Sinabi pa nila na natutuwa sila na nabigo ang kanilang plano na palayasin siya dahil naging mahalagang bahagi na siya ng kanilang buhay. Hindi masyadong nagsalita si Corgi habang nag-uusap ang iba. At nang lumabas siya ng silid, sinabi niya sa sarili na kailangan nang umalis ni Akimitsu. Kinabukasan, nagdaos ng Christmas party ang mga babae at laking gulat nilang lahat nang makitang nagluto si Akimitsu ng isang buong ibon. Kinailangan pang tanungin ni Yuzoki kung nangaso ba siya dahil wala na silang pera para bumili ng karne. At ipinaliwanag ni Akimitsu na may kakilala lang siyang lalaki na kakilala niya. Tuwang-tuwa si Corgi na nag-propose agad siya kay Akimitsu, na ikinagulat ng mga kapatid niya, ngunit tinawanan lang ito ng lalaki. Pagkatapos ay umupo sila para kumain, at pagkatapos nilang maghugas ng kanilang mga plato, laking gulat ni Akimitsu nang matuklasan na nagpalitan ng regalo ang mga babae nang walang katiyakan. Nang utusan ni Yuzoki ang lahat na itali ang kanilang mga regalo, itinali ni Mia ang lubod sa kanyang sarili. Ngunit sinabi ni Sukoyo sa kanya na walang may gusto ng isang baliw para sa Pasko. Doon din, ginawa ni Akimitsu ang parehong bagay. Gayunpaman, sinabi niya na ang kanyang regalo ay isang organ na kanilang napili, na ikinagulat ng mga babae. Sa huli, binigyan sila ni Sukoyo ng mga gawang kamay na kupon para sa gawain dahil wala pa silang inihandang regalo, at tinutukan ito ni Corgi. Di nagtagal, lahat ng regalo ay itinali, at pagkatapos ay hinayla nilang lahat ang mga lubod para makita kung aling regalo ang kanilang makukuha. Nakuha ni Corgi ang pares ng guwantes na binili ni Sukoyo. Nakuha ni Sukoyo ang masayang oras na hindi sinasadyang binili ni Yuzoki kapalit ng isang manika, at nakuha naman ni Yuzoki ang marriage registration form na ibinigay ni Corgi kay Akimitsu. Para kina Akimitsu, Mia, at Kagura, pinili nila ang mga reg along inilagay nila sa kahon. Nang makita ito, inalok ni Kagura na makipagpalitan ng regalo kay Akimitsu, ipinaliwanag na ito ay isang disk na naglalaman ng mga kaaya-ayang larawan ni Mia. Agad na ipinahayag ni Mia ang kanyang pagtutol at sinimulang sakalin ang kanyang kaibigan. Tiniyak sa kanya ni Yuzoki na hindi ito titingnan ni Akimitsu, ngunit dahil alam niyang madali itong matukso, kinuha niya ang disk mula sa kanya.
Pagkatapos ay inanunsyo ni Kagura na nagbibiro siya tungkol sa mga larawan at kumuha ng mga hot spring ticket, sinabing mga regalo niya ang mga ito sa mga ito. Kalaunan, nag-alay sina Yuzoki at Akimitsu. At habang naroon, pinasalamatan niya ito sa pagpapasaya sa kanilang Pasko dahil hindi naman ito ganito simula nang umalis ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ng madamdaming sandali, sabay nilang inilabas ang kanilang mga orihinal na regalo at labis silang nagulat nang malaman nilang pareho sila ng ideya. Lalo pa nang buksan nila ang mga regalo at makitang pareho silang nakakuha ng prayer bead. Nagdulot ito ng awkward moment dahil naalala nila na sa mga kasalang Buddhist, nagpapalitan ng prayer beads ang magkasintahan, hindi singsing. Nang malapit na silang mataranta, biglang pumasok si Keki sa templo at sinabi sa kanila na may problema sa lokasyon ng kanyang seremonya ng Tokudo. Dahil hindi maintindihan ng dalawa, ipinaliwanag niya na ang seremonya ay palaging ginaganap sa templo kung saan nagsasanay ang disipulo at ang templong iyon ay palaging ini-inspection. Agad na nagpanik sina Akimitsu at Yuzoki dahil hindi nila kayang ayusin ang pangunahing figure bago ang inspection. Pagdating nila sa Hot Spring Resort, galit pa rin sila, pero hiniling ni Keki na magsaya at kahit papaano ay i-enjoy ang natitirang bahagi ng gabi. Pagpasok sa loob, sinabihan sila ni Kagura kung saan pupunta, pero si Akimitsu ay itinuro sa ibang lugar at binigyan ng libreng inumin, na may kasamang performance-enhancing medicine. Pagkatapos, nang marating ng mga babae ang panlabas na paliguan, sinimulang laruin ni Keki ang mga plot armor ni Mia, na parang wala rin siyang kahangahangang plot armor. Nang tuluyan na niya itong mapalaya, naghugas siya kasama sina Sukoyo at Yuzoki. Habang nag-uusap sila tungkol sa kung gaano kamisteryoso si Kagura, sinubukan ni Akimitsu, na hindi nila napansin, na makihalubilo sa paligid. Nagkataon na itinuro siya roon kanina, pero nang marinig niya ang mga babae na papasok, natarante siya at nagtago. Ngayon ay sinusubukan niyang maghanap ng paraan para makatakas ng hindi nakikita at mabansag ang isang talunan. Ngunit si Kagura, nakara-rating lang, ay pinapanood siya. Ang unang naisip ni Akimitsu ay baka may magsumbong sa kanya ngunit may ibang plano ang dalaga. Sumali siya sa iba at nakipag-usap, gustong malaman kung ano ang gagawin nila kung susubukan ni Akimitsu na tumingin sa kanila. Sinabi nilang lahat na papahirapan nila siya ng buong puso, ngunit idinagdag ni Yuzoki na bibigyan pa rin siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig. Nang marinig ito, napaiyak si Akimitsu sa ginhawa at nagpas siyang ipakilala ang kanyang sarili. Ngunit nang sandaling gawin niya ito, nahulog ang kanyang tuwalya, na tumambad sa kanila ang kanyang mapagmalaking rocket launcher. Pagkatapos ay pinarusahan siya dahil sa pagpapakita sa kanila. Ngunit hindi maalis sa isip ni Namiya, Yuzoki, at Sukoyo ang kanyang rocket launcher, at nag-iwan ito sa kanila ng matinding init at pagkabalisa. Tila hindi ito nagustuhan ni Kagura. Kaya, nang sabihin ng mga dalaga na uuwi na sila, sinabi niya sa kanila na mananatili siya dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong magbabad ng maayos. Agad na iginiit ni Mia na manatili sa kanya at nang sinubukan din ni Akimitsu na umalis, ipinaalala sa kanya ni Kagura na kailangan pa rin niyang asikasuhin ang kanyang maliit na problema. Maya-maya, habang siya ay nagbababad sa ibang bahagi, biglang nagpakita si Kagura at nag-alok na tulungan siyang alisan ng laman ang kanyang rocket launcher. Agad siyang tinanggihan ni Akimitsu, ngunit ang babae ay isang dalubhasang manunokso at muntik na siyang mapasigaw. Para mapigilan ito, sinuntok ni Akimitsu ang kanyang mga rocket ball at bumagsak sa sahig. Dahil sa pagkadismaya, isiniwalat ni Kagura na siya ang nagplano ng buong insidente ng paliligo at pinalagyan pa ng gamot ang kanyang inumin. Nang tanungin ni Akimitsu kung ano ang kanyang mga motibo, sinabi niya sa kanya na gusto niya siyang umalis, dahil ang presensya nito sa templo ay nakakasagabal sa kanyang mga plano na lumikha ng isang kulturado na reyna. Bilang konteksto, ipinaliwanag niya na nilinlang niya si Mia na pumunta sa Japan upang ihanda ang entablado para sa kanya na maging susunod na priestess. Itinuro ni Akimitsu na siya ay baliw, ngunit sinipa siya muli ni Kagura sa sahig at sinabi sa kanya na kapalaran ni Mia na angkinan ang tradisyon ng kanyang pamilya balang araw. Ipinaalala sa kanya ni Akimitsu na hindi sumasang-ayon si Mia sa moral na kodigo ng kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Kagura na hindi mahalaga iyon. Pagkatapos lamang, napansin nila ang isang gulat na si Mia na nakatitig sa kanila mula sa bintana. Kaya pinuntahan siya ni Kagura para patulugin gamit ang hypnosis.
Ginawa rin niya ito kay Akimitsu, at kalaunan, nang magising itong nakatali sa isang silid, sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa kanyang sarili. Lumabas na ang pamilya nito ay nagsilbi sa pamilya ni Mia sa loob ng maraming henerasyon, at siya ay itinalaga kay Mia simula pa noong bata pa ito. Siyempre, hindi alam ito ni Mia, at gusto ni Kagura na panatilihin ito ng ganoon. Itinuro ni Akimitsu na niloloko niya si Mia, ngunit ikinatuwiran ni Kagura na tama siya. Ayon sa kanya, tinatakasan lang ni Mia ang mga problema ng kanyang pamilya sa halip na subukang lutasin ang mga ito, tulad ni Yuzuki, nang sabihin niya kay Akimitsu na ginagawa rin niya ang parehong bagay. Tumahimik siya, alam niyang tama siya. Pagkatapos ay sinamantala ni Kagura ang pagkakataong makuha ang gusto nito sa pamamagitan ng pag-alok na bayaran ang utang nito, at ayusin ang pangunahing figure kapalit ng tuluyan nitong pag-alis sa templo. Kinabukasan, habang nagmumuni-muni, patuloy na iniisip ni Akimitsu ang nakakaakit na alok ni Kagura. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapagdesisyon. Kalaunan, nagtipon ang mga babae sa labas upang gumawa ng mochi, at nag-alok si Akimitsu na tumulong sa pagpukpok. Nang malapit na niyang simulan ang proseso, ginambala siya ni Corgi, na sinasabing may gagawin siyang maruming gawain. Ayon sa kanya, ang pagpukpok sa mochi ay kasing dumi ng kanyang isipan, ngunit sinabihan siya ni Sukoyo na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Mahinahong ikinatuwiran ni Corgi na nagsasabi siya ng totoo at ipinaalala kay Sukoyo na hinuhulma ng mga tao ang mochi para sa mga kadahilanang mayabong. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang buong proseso ay katulad ng paggawa ng balangkas, na naging dahilan upang mapasigaw sina Akimitsu at Sukoyo sa gulat. Kalaunan, sinimulan nilang gawin ang mochi, ngunit ginawa ni Corgi ang mga bagay na awkward sa pamamagitan ng pagpalakpak sa bawat oras na tumatama ang maso sa lusong. Dahil doon, nagpasya silang magpalit ng pwesto at hayaang pukpukan ni Sukoyo ang mochi, ngunit pinaramdam pa rin ni Corgi na awkward sila tungkol dito, kaya bumalik sila. Habang nagtatrabaho sila, tinawag niya ang atensyon ni Akimitsu sa mga plot armor ni Sukoyo, kaya sinundot niya ang sarili sa mga mata bilang parusa. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob upang maghugas ng mukha, at si Corgi, na sumunod sa kanya, ay inalok sa kanya ng tuwalya. Habang pinupunasan ang mukha nito, tinanong niya si Corgi kung bakit niya pinatingin sa kanya ang mga asset ng kanyang kapatid, at sinabi niya na dahil alam niyang isa itong culturado na lalaki. Pagkatapos ay tinanong niya kung mas gusto ba nitong tingnan ang buhok ni Yuzuki, at mabilis na tumalikod ang lalaki upang umalis. Pagbalik nila sa labas, nagulat siya nang makita si Mia na nakadamit bilang isang kuneho. Kaya, tinanong niya kung narinig na ba niya ang terminong hypothermia. Ipinaliwanag ni Mia na isinusuot niya ang damit dahil iyon ang formal na kasuutan para sa pagpukpok ng mochi. Sinubukan ni Akimitsu na tawagan itong kalokohan, ngunit itinaas ni Kagura ang libro ng mga penitensya, sinasabing tama ito. Pagkatapos ay nag-post si Mia, ngunit nasira ito nang bumahing siya, kaya sinubukan ni Akimitsu na kumbensihin siyang magpalit. Sinabihan siya ni Kagura na huwag mag-alala at nagbigay ng kalan para main-aitan silang lahat. Pagkatapos noon, pinasuot niya kay Akimitsu ang jacket at ibinalot ang mga braso kay Mia habang naghahanda itong durugan ang mochi. Gayunpaman, nagbago ang isip niya sa huling segundo at hiniling dito na hawakan ng mahigpit ang mga asset ni Mia para hindi ito matapen habang nagtatrabaho siya. Tumanggi si Akimitsu na tuksuhin siya ng mga demonyong nilalang, kaya ibinalot niya ang mga braso sa tiyan nito. Sinimulan niya itong buhatin, kaya siya ang gumagawa ng lahat ng trabaho kapalit niya. Gayunpaman, kinailangan niyang tumigil dahil namula ang mukha ni Mia, at inamin niya na mas nakakapukaw ang mga galaw nito kaysa sa inaasahan niya. Sakto lang, nagsalita si Sukoyo sa likuran niya. Kaya, lumingon siya at nagulat nang makitang napapalapit na pala ito kay Mia. Nakabihis na rin si Corgi, ngunit nakasuot ito ng cute na damit na kuneho, na kinaiinisan niya. Lumabas na nilinlang sila ni Kagura na pinaniwala sila ni Akimitsu na gusto nilang isuot ang mga damit na iyon. Nang simulan nila siyang tanungin tungkol dito, bumalik si Yuzuki, at napagtanto ni Akimitsu na malapit na siyang maparusahan. Mabilis niyang ipinaliwanag na kagagawan lang iyon ni Kagura, ngunit nang banggitin niya ang aklat ng mga penitensya, sinabi ni Yuzuki sa kanya na hindi pa niya ito naririnig noon.
Sa puntong iyon nahulaan ni Akimitsu na si Kagura ang sumulat ng aklat na iyon at mas tuso siya kaysa sa kanyang inaakala. Pagkalipas ng ilang araw, bisperas ng bagong taon, kaya bumisita ang grupo sa isang dambana upang manalangin. Gayunpaman, nagpasya si Akimitsu na maging madrama at binigyan sila ng mga mask at salaming pang-araw na isusuot. Ayon sa kanya, papasok sila sa teritoryo ng kaaway at kailangang makihalubilo sa iba. Itinuro ng mga babae na ang kanyang tinatawag na pagbabalat kayo ay makakakuha ng atensyon sa kanila, kaya hindi nila ito isusuot. Nang sinubukan niyang magreklamo, tiniyak ni Yuzuki sa kanya na magiging maayos sila at ipinaliwanag na natuto ng magsama-sama ang mga dambana at templo. Hindi lubos na kumbinsido si Akimitsu, ngunit tumigil siya sa pag-arte na parang inahing manok, at umalis ang mga babae upang gawin ang kanilang ginagawa. Bueno, hindi lahat dahil nanatili sa likod si Sukoyo para ipakita ang kanyang kasuutan, umaasang pupurihin siya nito. Gaya ng inaasahan, hindi naintindihan ng talunan na si Akimitsu ang gusto niya hanggang sa maipaliwanag niya ito para sa kanya. Agad siyang umayos ng pagkakatayo at sinubukang purihin ito. Ngunit nang tawagin niya itong cute, uminit ang mukha nito at tumakbo palayo sa kahihiyan. Pagkatapos, nagsimulang maglibot si Akimitsu sa dambana at nakasalubong niya si Corgi kung saan ito nagsusulat ng isang ema, kaya nagpasya siyang purihin ito, na sinasabing ang cute nito sa kanyang kasuutan. Sinabi sa kanya ni Corgi na mali ang pagtawag sa isang babaeng cute at tinuruan siyang gamitin ang salitang maganda. Sinabi niya ito dahil itinuturing niyang matanda na siya. Ngunit nang marinig niyang binibigyan nila ng candy ang lahat ng mga kabataan sa dambana, agad siyang umalis. Nagpatuloy sa paglalakad si Akimitsu at nang makita niya si Mia, pinuri niya ito, na tinatawag itong maganda. Laking gulat niya, sinabi sa kanya ng babae na ang pinakamahusay na paraan upang purihin ang isang babae ay ang sabihin sa kanya kung ano ang nakita niyang kaakit-akit sa kanya. Tinuruan pa nga niya ito kung ano ang sasabihin. Kaya nang makita niya si Yuzuki kalaunan, inulit niya ang itinuro sa kanya ni Mia at sinabihan siya ni Yuzuki na hugasan ang kanyang maruruming bibig. Pagkatapos lumipas ang sandaling iyon, tumayo silang magkasama habang pinapanood ang iba at sinabi sa kanya ni Yuzuki na ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na pumunta sila sa dambana noong bisperas ng bagong taon. Naisip ni Akimitsu na ito ay dahil sa mga problemang kinakaharap ng templo at seryosong pinag-isipang tanggapin ang alok ni Kagura. Habang patuloy na nagsasalita si Yuzuki tungkol sa kanyang ginawa upang mapanatiling bukas ang templo, biglang naalala ni Akimitsu ang kanyang pangako kay Juan. Kaya iniwan niya si Yuzuki at hinanap si Kagura. Nasa isang liblib na bahagi siya ng dambana at iniisip ang lahat ng mga bagay na nagdala sa kanya doon. Naalala niya na noong binanggit niya ang ideya ng paglipat sa Japan, pumayag ang ina ni Mia sa kondisyon na gagawin niyang isang profesional na plot maker si Mia. Gayunpaman, mula nang dumating doon, hindi pa nakikipagsesyon si Mia kahit kanino. Kaya palaging nagpo-pose si Kagura bilang isang lalaki at kumukuha ng mga litrato, na in-edit niya para magmukhang nagyoyoga si Mia halos araw-araw. Nang lumipat si Akimitsu, hinikayat niya si Mia na lapitan ito, umaasang susuko ito sa kanyang mga pagnanais, ngunit nauwi ang kanilang pagsasama dahil sa kanilang magulong pamilya. Ang mas malala pa, umibig si Mia sa talunan bida, ngunit hindi pa niya ito namamalayan at iyon ang gustong pigilan ni Kagura. Pagkatapos lang, natagpuan siya ni Akimitsu at sinabi nito sa kanya na hindi niya tatanggapin ang alok nito. Sinabi niya na hahanap siya ng ibang paraan para iligtas ang templo dahil ang pag-alis ay nangangahulugan na hindi niya matutupad ang kanyang pangako kina Mia at Yuzuki. Napuno ng galit si Kagura matapos marinig ito dahil alam niyang may nararamdaman si Akimitsu para kay Yuzuki, hindi kay Mia, at kung malalaman ito ni Mia, masasaktan siya. Pagkatapos ay sinimulan niya itong pag-awayan, tinatawag siya ng kung ano-anong pangalan, ngunit hindi alintana ni Akimitsu. Sinabi pa nga niya na alam niya kung gaano niya pinapahalagahan si Mia, kahit na sinabi niyang ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Ang pahayag na ito ay nagdulot sa kanya ng matinding galit, at pagkatapos niyang umalis, nakasalubong niya ang iba. Tinanong siya ni Yuzuki kung maaari siyang tumulong sa pag-iisip ng mga ideya para makalakam ng pondo para sa templo at sinabi ni Mia na maaasahan niya si Kagura dahil maaasahan ito. Kinabukasan,
hinanap ni Yuzuki si Akimitsu, ipinaalam dito na pupunta ito sa bayan kasama si Keki. At nang banggitin nito na sina Kagura at Miya lang ang gising, natakot ito. Mabuti na lang at nang bumaba siya, si Miya na lang ang naroon. Kaya, kumalma siya hanggang sa mabanggit ni Miya ang pangalan ni Kagura. Nakakagulat na mabilis na napansin ng karaniwang talunan na si Miya ang kanyang kilos. Kaya kinaladkad niya ito papunta sa kwarto ni Kagura para gawin silang magkaibigan ni Kagura para masigurong mag-uusap sila. Ikinulong niya sila sa imbakan at nangakong ilalabas sila kinabukasan. Pagkaalis niya, nagsimulang mag-alis ng suot si Kagura at sinabi kay Akimitsu na sisigaw siya at aakusahan siya ng pananakit para mapaliyos siya sa templo. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin sa huling segundo at tinanong kung bakit hindi niya sinabi kay Miya ang tungkol sa kanyang plano. Ipinaliwanag ni Akimitsu na nagmamalasakit siya sa kanya at umaasa na maaari silang maging magkaibigan. Nabigla si Kagura sa pag-amin nito, ngunit bilang isang batikang babae, alam niya kung paano itago ang kanyang ekspresyon. Sa halip, pabiro niyang tinanong kung bakit sinusubukan siyang ligawan nito gayong hindi naman ito ang tipo niya. Agad na lumipat si Akimitsu sa kabilang dulo ng silid at sumumpa na hindi niya iyon ginagawa. Dahil alam niyang nagsasabi siya ng totoo, bumantong hininga siya at sinabing mas magiging maayos sana ang lahat kung si Miya ang kanyang nagustuhan mula pa sa simula. Pagkasabi niya nito, may bumbilya na umilo sa kanyang ulo at nagsimula siyang ngumiti na parang isang nakakatakot na manika. Sa sumunod na sandali, sinipa niya ang pinto. At habang naglalakad pabalik sa bahay, sinabi niya sa sarili na mapapaibig niya si Akimitsu kay Miya at isasama ito pabalik sa kanila. Samantala, si Sukoyo ay nasa kanyang kwarto at nananaginip tungkol kay Akimitsu, sinusubukang pagbigyan siya sa isang magandang gawain, at pumayag siyang payagan ito. Gayunpaman, nang malapit na silang mag-kiss, nagising siya at natuklasan na si Korgi pala ang kanyang hinahawakan sa ulo na sinusubukan niyang ikis. Dahil sa hiya, lumuhad siya at nagmakaawa kay Korgi na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari at pumayag si Korgi kapalit ng isang malaking chocolate parfait. Nang bumaba siya para kumuha ng makakain, sinimulan niyang pagsabihan ang sarili dahil sa panaginip tungkol kay Akimitsu. Nang makumbinsi niya ang sarili na walang kahulugan ang panaginip, pumasok si Akimitsu sa kusina para magsimulang magluto. Hindi mapigilan ni Sukoyo ang titig sa kanya na parang si Gojo Satoru. Ngunit nang mapansin niyang may kulang, mabilis siyang tumalikod. Sa oras na iyon, pumasok si Miya at nagsimulang makipag-usap kay Akimitsu, at sinimulan silang obserbahan ni Sukoyo. Ang kanilang pag-uugali ay nakakumbinsi sa kanya na mas naging malapit ang dalawa, at hindi niya mahulaan kung paano or kailan iyon nangyari. Biglang nagpakita si Kagura mula sa dilim, na siyang kinatatakutan ng mga buhay na araw. Nang tuluyan na siyang makahinga, tinanong ni Sukoyo kung bakit laging nagkukubli sa dilim si Kagura na parang isang multo. Sinabi ni Kagura na ito lang ang paraan para makuhanan niya ang reality show ni Miya nang hindi niya ibinubunyag ang sarili. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Sukoyo ang clip na kinuha niya kina Miya at Akimitsu na gumaganap bilang twisters sa shed. Dahil sa mahinang ilaw at sa anggulo kung saan ito kinuha, inakala ni Sukoyo na ang pinapanood niya ay isang amateur-rated na pelikula. Dahil sa labis na pagkagulat, tumalikod siya at tinanong kung bakit ipinapakita ni Kagura ang kanyang mga video. Bigla niyang naisip kung sino ang dalawa sa video at inalok ni Kagura na ipakita sa kanya ang mas maraming mga kuha kung gusto niya. Agad na tumanggi si Sukoyo at sa pagkakataong ito, nang tiningnan niya sina Miya at Akimitsu, napaisip siya kung magkasintahan na ba sila. Kalaunan, inimbitahan niya si Miya para sa tinatawag niyang interrogative session. At nang tanungin ni Kagura kung bakit exempted si Akimitsu, sinabi niya rito na ayaw niya itong tingnan. Sinimulan ni Sukoyo ang sesyon sa pamamagitan ng pagtatanong kay Miya kung gusto niya si Akimitsu. At sumagot si Miya na itinuturing lamang niya ito bilang isang kaibigan. Gayunpaman, nang simulan niya itong pag-usapan na parang gusto niyang kainin ang rocket launcher nito kahapon, napagtanto ni Sukoyo na walang kaalam-alam si Miya na may gusto ito kay Akimitsu. Nagdulot ito sa kanya ng selos, ngunit tumanggi siyang aminin ito sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, napansin ni Kagura, na siyang nagtali kay Miya, na nawawala sa pag-iisip si Sukoyo, kaya tinanong niya kung nagseselos ba ito.
Itinanggi ito ni Sukoyo at nang sabihin niyang wala siyang nararamdaman para kay Akimitsu, bigla itong sumulpat. Nagulat ang talunan na nakitang nakatali si Mia at dahil wala siyang tiwala kay Kagura, sinubukan niyang tanungin si Sukoyo kung ano ang nangyayari. Tumanggi si Sukoyo na tumingin sa kanya, nahihiya pa rin na pumasok siya habang kinokondena siya nito. Tinanong ni Kagura si Akimitsu kung gusto nitong sumali sa kasiyahan, ngunit nawalan na ito ng malay dahil sa tuwa bago pa man siya nakasagot. Di nagtagal, pumasok si Koregi dala ang kamera ni Kagura, kaya sinubukan ni Sukoyo na pigilan siya sa panonood ng alinman sa mga video. Gayunpaman, huli na siya at nagsimulang makaramdam ng sama ng loob na ninakaw ang kawalang kasalanan ng kanyang kapatid. Sa sumunod na sandali, narinig niya si Koregi na nagsasabing mukhang masaya ang larong kanilang nilalaro, kaya tumingin muli siya sa kamera. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang banig na twister sa sahig at napagtanto na bigla na lang siyang gumawa ng conclusion. Pagkalipas ng ilang araw, nang maghanda si Akimitsu ng almusal, natuklasan niya na naubusan na sila ng kanin at napasigaw ng may takot. Nang sumugod sina Mia at Yuzoki, sinabi niya sa kanila na magugutom sila, ngunit tiniyak sa kanya ng mga babae na hindi nila gagawin iyon dahil palagi silang makakakuha ng kanin mula sa mga sumasamba. Ipinaliwanag nila na kapalit ng paninirahan sa lupang pag-aari ng templo, ang mga sumasamba ay nagbabayad ng tributo sa anyo ng kanin. Dahil sa kuryosidad kung paano ito nangyari, sinamahan sila ni Akimitsu upang makuha ang tributo, ngunit bawat pintong kanilang kinatok ay binagsak sa kanilang harapan. Isang tao lang ang hindi tumanggi sa kanila, at dahil bali ang binti nito, hiniling niya sa kanila na pumasok at magdala ng kahit gaano karaming bigas na kailangan nila. May dalawang anak ang babae na nasa paligid ni Yuzoki at humihingi ng tulong para makita ang kanyang mga asset. Nang sinubukan silang balaan ni Mia, binalingan siya ng mga ito. Kaya kinailangan siyang iligtas ni Yuzoki mula sa maliliit na bata. Habang ginagawa nila iyon, nakipag-usap ng kaunti ang kanilang ina kay Akimitsu at sinabi nito sa kanya na noong nakatira pa ang ina ni Yuzoki sa templo, hindi kailanman nabibigong magbigay-pugay ang mga sumasamba dahil isa siyang puwersang dapat isaalang-alang. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Akimitsu kung alam niya kung bakit umalis ang babae, at sinabi niya sa kanya na hindi niya alam. Noon din, tinawag ni Mia si Akimitsu, at nang lumingon ito, halos mabilaukan siya sa mga asset nito. Maya-maya, umalis ang tatlo sa bahay na may mas maraming bigas kaysa sa nakita ni Akimitsu. Habang sinisimulan nilang buhatin ang mga bigas pauwi, biglang naalala ni Akimitsu ang kanyang unang pagkikita kay Yuzoki at sinabi sa kanyang sarili na siya ay nakatadhana. Sinabi rin niya na nagpapasalamat siya na nakilala niya ito at nanumpa na gagawin ang lahat sa kanyang makakaya upang matulungan ito. Kalaunan ng linggong iyon, tinawag ni Keki sina Akimitsu at Yuzoki sa pangunahing bulwagan ng templo upang pag-usapan ang pangunahing estatwa. Sinabi niya na dahil mabilis na nalalapit ang takyudo ni Yuzoki, kailangan muna nilang ayusin ang estatwa. Nang sabihin niya sa kanila kung magkano ang magagastos sa pagkukumpuni, nagulat si Akimitsu sa malaking halaga. Gayunpaman, tila tinanggap ito ni Yuzoki ng mahinahon. Tiniyak niya sa kanila na makakalap sila ng pera, ngunit sinabi sa kanya ni Akimitsu na hindi niya nakikitang mangyayari iyon maliban kung plano niyang magsimula ng isang fund-me charity. Sinabihan siya ni Yuzoki na maging mas optimistiko at sinabing may pakiramdam siya na kahit papaano ay makukuha nila ang perang kailangan nila. Sinabi rin niya na kailangan nilang ibigay ito kay Juan, na tahasang minamaliit sila, upang hindi pa sila sumuko. Nang gabing iyon, nagpa siya si Akimitsu na mag-sign up para sa isang part-time na trabaho dahil hindi siya komportable na hayaan si Yuzoki na pasanin ang lahat ng pasanin. Gayunpaman, dahil wala siyang cellphone, hindi niya natapos ang proseso ng pagpaparehistro. Dahil wala siyang ibang magawa, pinuntahan niya si Yuzoki para humingi ng tulong kung maaari niyang hiramin ang telepono nito. Ngunit binatukan siya ng babae nang buksan nito ang pinto na nakasuot ng costume ng isang katulong. Gumugol siya ng sapat na oras sa pag-aayos ng katawan nito at tumanggi pang ang umupo dahil sa dami ng mga imaheng lumilipad sa kanyang isipan. Sa huli, sinuntok ni Akimitsu ang sarili para maalis ang mga litrato at pagkatapos ay tinanong kung maaari niyang hiramin ang cellphone nito, nag-aalala na baka masaktan ulit ito. Mabilis na lumingon si Yuzoki para hanapin ang telepono nito, ngunit ang nakita niya sa likuran ay nagpahirap sa ating bida na tumingin.
Napasigaw si Yuzoki nang makita siyang duguan, ngunit tiniyak sa kanya ni Akimitsu na maayos siya. Kalaunan ay bumalik sa normal at ibinigay ni Yuzoki ang telepono nito sa kanya, at tinanong kung para saan niya ito kailangan. Ipinaliwanag niya na gusto niyang hiramin ang numero ng telepono nito para makumplito ang kanyang aplikasyon para sa isang part-time na trabaho. Nakakagulat na binawi ni Yuzoki ang telepono pagkatapos niyang sabihin ito at sinabihan siyang kailangan niyang mag-focus sa kanyang pagsasanay at wala nang iba pa. Ikinatuwiran ni Akimitsu na kailangan niyang gawin ang kanyang bahagi upang matulungan ang templo, ngunit tiniyak sa kanya ni Yuzoki na kaya niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, itinuro niya na ang pasanin ay masyadong mabigat para sa kanya na hawakan ng mag-isa at sinubukan siyang pag-isipang muli, ngunit hindi pumayag si Yuzoki. Ibinahagi pa niya sa kanya ang kanyang plano sa trabaho, at sinabi niya sa kanya na ang tanging bagay na magtatagumpay siya ay ang magtrabaho ng mag-isa. Sumang-ayon si Yuzoki na marami siyang pinapasan, ngunit sinabi niyang landas niya ito na papasanin. Bukod pa rito, naniniwala siyang kaya niya itong gawin ng mag-isa dahil ginawa na ito ng kanyang ina noong siya ang punong priestess at hangad niyang maging katulad niya. Ang kanyang determinasyon ay nakaantig kay Akimitsu, ngunit sinabi pa rin niya sa kanya na hindi niya sinusuportahan ang desisyon niyang magtrabaho sa maraming trabaho. Pagkatapos ay nagmakaawa siyang muli sa kanya na hayaan siyang makahanap ng trabaho para makatulong, ngunit tumanggi muli si Yuzoki, kahit na mas marami na siyang karanasan sa trabaho. Bigla siyang yumuko habang kinakausap ito, dahilan para halos lumabas ang mga asset niya sa kanilang mga selda. Gaya ng inaasahan, mabilis na umiwas ng tingin si Akimitsu para pigilan ang sarili na makatitig sa kanila na parang gutom na tao. Nalito si Yuzoki sa reaksyong ito, kaya tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon. Ayaw sabihin ni Akimitsu ang dahilan dahil sa takot na baka hindi siya magustuhan nito, ngunit patuloy na nagpumilit si Yuzoki. Sa huli, inamin niya na ang pagkakita sa kanya na nakasuot ng damit pangkatulong ay labis niyang ikinatuwa. Maniwala ka man or hindi, nakalimutan talaga ni Yuzoki na isinusuot niya ang damit. Nang makita kung gaano siya kahihiyan, tinanong ni Akimitsu kung paano niya nakalimutan na suot niya ang costume. Ipinaliwanag ni Yuzoki na hiniram niya ito sa isang kaibigan niya na nagtatrabaho sa isang maid's cafe para tingnan kung kasya ito sa kanya. Gayunpaman, nakatulog siya pagkatapos isuot ang damit dahil sa sobrang pagod at nagising lamang siya dahil kumatok ito sa kanyang pinto. Nang matapos niya ang kanyang paliwanag, itinuro ni Akimitsu na nagpapakita na siya ng mga senyales ng labis na trabaho, ngunit ikinatuwiran ni Yuzoki na maayos naman siya. Iginiit pa niya na subukan siya nito para makita kung pagod na siya. Ang paraan ng pagsubok na pinili niya ay masahe, at sinabi niya kay Akimitsu na kung mapakatulog siya nito, papayag siyang manalo ito. Alam ni Akimitsu na masamang ideya ang pagtanggap sa hamon, ngunit hindi siya nakapagpigil at pumayag. Nagsimula siyang dahan-dahan at tinatrato ang katawan nito na parang isang eskultura na salamin. Gayunpaman, ibinasura niya ang pag-iingat matapos sumulpat ang kanyang mga panloob na demonyo at nagsimulang magbigay sa kanya ng masasamang ideya. Ang magaspang na paghawak ay nagdulot kay Yuzoki ng ilang malalakas na tunog na nagpapahiwatig at nagkataon, lumakad si Sukoyo palabas ng kanyang pintuan. Sa sandaling iyon, hindi nag-aksaya ng oras ang nakababatang babae sa pag-aakalang sinusubukan siyang gawing tiyahin ng kanyang kapatid at ni Akimitsu. Kaya't pumasok siya sa silid, umaasang mapipigil ang kanilang hindi banal na kasal. Gayunpaman, labis siyang nagulat sa kanyang nakita at tinanong si Akimitsu kung sa tingin ba nito ay nasa isang wrestling ring siya. Bago pa man maipaliwanag ni Akimitsu ang nangyayari, pinutol na siya ni Yuzoki, sinabing nanalo siya sa postahan. Hindi pa niya ito natatapos sabihin nang makatulog siya sa ganoong posisyon. Nang magising siyang muli, nagsimula silang magtalo ni Akimitsu tungkol dito, at sa huli, sinabi ni Akimitsu sa kanya na tapos na ang pag-aalala niya sa kanya. Pagkatapos ay niyaya niya si Sukoyo na sumama sa kanya kinabukasan na ikinagulat niya. Dahil dito, nanaginip ulit siya ng gabing iyon kung saan sila ay ikinasal. Nang sinubukan nilang tapusin ang kasal, nagising siya at na-headbutt ang kawawang si Koragi na gisingin siya. Mabilis siyang lumuhad at humingi ng tawad, ngunit hindi ito tinanggap ni Koragi maliban kung pumayag siyang isama siya sa pagpunta sa isang matamis na buffet. Kalaunan,
Habang naghahanda para sa pamamasyal kasama si Akimitsu, napaisip si Sukoyo kung ang imbitasyon ni Akimitsu ay paraan niya para aminin ang kanyang nararamdaman sa kanya. Kalaunan, napagtanto niya na masyado siyang nag-iisip kaya nagpasya siyang kumilos na lang gaya ng dati. Sa kabila nito, nagbihis pa rin siya para magpahanga, ngunit nadismaya lang nang dumating si Akimitsu na suot ang kanyang damit pang trabaho at sinabing bibili sila ng telepono. Papunta na sila sa tindahan, ipinakita sa kanya ni Akimitsu ang teleponong inaasahan niyang mabibili dahil mura lang ito, at natarante si Sukoyo nang makita niya ito sa ilalim ng couple's package. Pagdating nila sa tindahan, takot na takot pa rin si Sukoyo para magsalita, kaya inasikaso ni Akimitsu ang lahat sa tindera. Habang papunta sila, binili niya ang paborito niyang juice box para pasalamatan siya sa pagtulong sa kanya. Tinanggap ito ni Sukoyo at habang iniinom niya ito, naisip niya kung paano siya muntik nang magpakatalunan dahil akala niya ay nagde-date sila. Nang tawagin siya ni Akimitsu, hinailan niya ang damit nito at hiniling na makipagpalitan ng contact number sa kanya. Tuwang-tuwa si Akimitsu dito at sinabi niya rito na siya ang unang babaeng nakuha niya ang numero. Tinanong ni Sukoyo kung bakit, at ipinaliwanag niya na lagi nila siyang iniiwasan dahil sa apelyido nito. Natuwa si Sukoyo nang marinig na siya ang unang babaeng may contact nito, ngunit hindi niya ito ipinakita. Kasabay nito, naglalakad si Yuzoki sa bahay at nagigilty siya sa kanyang pagtatalo kay Akimitsu. Nang magpasya siyang hanapin ito at humingi ng tawad, narinig niya ang boses nito mula sa labas. Kaya, mabilis niyang binuksan ang pinto. Gayunpaman, natigilan siya nang makita niyang kasama nito si Sukoyo, na tumatawa. Nang magsimula silang maglakad patungo sa pinto, agad na tumalikod si Yuzoki at tumakbo, ayaw niyang makita nila siya. Kinabukasan, nag-online si Akimitsu para tingnan ang mga bakanteng trabaho, ngunit wala siyang nakita dahil maaga pa naman sa taon. Naalala niya ang kanyang pagtatalo kay Yuzoki at nalungkot siya sa kinalabasan nito. Kaya, hinanap niya ito para humingi ng tawad. Nang lumapit siya sa kanya, natarante si Yuzoki at sa pagtatangka nitong iwasang makausap ito, nabangga niya ang lahat ng bagay na humaharang sa kanya. Si Keki, na naroon, ay naintriga, kaya tinawag niya si Akimitsu para tanungin kung bakit siya iniiwasan ng kanyang matalik na kaibigan. Ikinwento ni Akimitsu ang nangyari ng gabing iyon sa kwarto ni Yuzoki at nagulat siya nang tawagin ito ni Keki bilang isang away ng magkasintahan lamang. Tinanong ni Akimitsu ang mas matandang babae kung nababaliw na ba siya dahil kailangan niyang makipagrelasyon kay Yuzoki para magkaroon ng away ng magkasintahan. Hindi sinubukan ni Keki na makipagtalo or patunayan ang kanyang punto, ngunit pinayuhan niya itong humanap ng paraan para makipag-ayos kay Yuzoki bago pa lumala ang sitwasyon. Dahil talunan ito, sinubukan niyang bigyan ito ng ilang punto kung paano ito gagawin, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita. Sinabi niya kay Keki na may isang sumasamba na dumating para magtanong tungkol sa Raidon, at agad na lumabas si Keki para salubungin ang sumasamba. Hindi nalalayo si Akimitsu, at habang tumatakbo sila, tinanong niya kung bakit siya nasasabik sa katotohanang mawawalan sila ng isang mananamba. Ipinaliwanag ni Keki na ito ay dahil sa tuwing nais ng isang mananamba na ilipat ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, kadalasan ay nagbabayad sila ng bayad sa templo. Itinuro niya na maaari nilang gamitin ang perang iyon upang makatulong sa pagkukumpuni ng pangunahing estatwa, at nagkaroon ng pag-asa si Akimitsu. Gayunpaman, pagdating nila sa pasukan ng templo, nakita nila na inasikaso na ni Yuzoki ang tao. Pagkatapos ay tinanong ni Keki kung nabayaran na ang bayad sa pagbasa, at ikinagulat siya ni Yuzoki nang sabihin niyang hindi siya naninangil sa babae kahit isang sentimo. Ipinaliwanag niya na bago umalis ang kanyang ina, nagtakda siya ng patakaran na ang bayad sa pagbasa ay hindi babayaran, at nananatili siya roon. Hindi niya nagustuhan ang kahilingan ng mga sumasamba na ilipat ang puntod ng kanyang kapamilya, dahil pakiramdam niya ay hindi niya nagagawa ng maayos ang pagpapanatili ng templo. Nakakagulat na hindi sinubukan ni Keki na paginhawahin siya gaya ng dati at sinabihan na lang niya ito na hindi na niya ito sasanayin. Nang tanungin ni Yuzoki ang dahilan, sinabihan siya ni Keki na alamin na lang niya ito at umalis na. Kinabukasan, pagkagising ni Yuzoki, naghanap siya ng mga gawaing bahay, ngunit sinabi sa kanya ng mga babae na nagawa na ito ni Akimitsu. Sa kabila nito, naglibot pa rin siya para siyasatin ang lahat dahil wala na siyang ibang gagawin.
Nang makumpirma niyang natapos na ang lahat ng mga gawaing bahay, nagpa siya siyang maghanap ng mga part-time na trabaho, ngunit wala siyang makitang anumang mapag-aaplayan. Noong panahong iyon, nasa isang kafe si Akimitsu kasama si Keki, sinusubukang kumbensihin itong tanggapin muli si Yuzuki bilang kanyang estudyante. Umabot pa nga ito sa punto na nilunok niya ang kanyang pride at hayagang nagmakaawa sa kanya, ngunit tumanggi pa rin si Keki. Sinabi niya sa kanya na hanggat hindi nalalaman ni Yuzuki kung bakit nagbago ang isip niya tungkol sa pagsasanay sa kanya, hindi niya ito tatanggapin pabalik. Sa kabila ng pagkarinig kung gaano katatag ang sinabi niya, patuloy pa rin si Akimitsu sa pagmamakaawa kay Keki, na labis niyang ikinainis kaya't pinagbantaan niya itong ititigil na rin ang pagsasanay dito. Di nagtagal pagkaalis niya, tinawagan ni Sukoyo si Akimitsu para sabihing hindi nila mahanap si Yuzuki kahit saan. Agad na tumakbo palabas ng kafe si Akimitsu at sinimulang hanapin si Yuzuki sa lahat ng lugar na naiisip niya. Nang walang resulta ang kanyang mga paghahanap, naisip niyang tingnan ang ilalim ng tulay. Si Yuzuki nga ay nasa ilalim ng tulay, at pumunta siya roon dahil labis siyang nalulumbay sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Nag-aalala siya na hindi niya mailigtas ang templo, gaano man niya kahirap subukan, at naisip kung tama ba ang kanyang ina sa lahat ng oras. Bilang punong priestess ng templo, naabisuhan na ang ina ni Yuzuki tungkol sa desisyon na isara ang templo. Pagkatapos ay sinabihan ng babae ang kanyang mga anak na babae na maghanda para lumipat, ngunit iginiit ni Yuzuki na maaari pa rin nilang iligtas ang templo kung susubukan nila. Sinabihan siya ng kanyang ina na maging totoo, sinasabing hindi madali ang pagpapatakbo ng isang templo ngunit nanindigan pa rin si Yuzuki. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Akimitsu si Yuzuki na nakaupo sa ilalim ng tulay at nagulat siya sa kung gaano ito kalungkot. Nang makita niya ito sa ganoong kalagayan, napagtanto niya na matagal na itong nahihirapan ng tahimik. Kaya, niyakap niya ito ng mahigpit upang ipaalam na naiintindihan niya ito. Kinabukasan, nang magising si Yuzuki, nagulat siya nang makitang natutulog si Akimitsu sa tabi niya. Kaya't napasigaw siya at nagpagulat ito sa kanya, at nang mapagtanto niya ang nangyayari, ipinaliwanag niya na nilanat siya, kaya ginugol niya ang gabi sa pag-aalaga sa kanya. Nagpasalamat si Yuzuki sa kanya at tinanong kung paano niya nalaman na nasa ilalim ito ng tulay. Sinabi niya na pumunta lang siya doon dahil sa instinct, dahil lagi siyang nagtatago sa ilalim ng tulay kapag malungkot siya, ngunit hindi na siya pumunta roon simula nang matagpuan siya nito roon noong isang araw. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang sinabi nito sa kanya noong araw na iyon at hiniling sa kanya na umasa sa kanya, dahil gusto niyang manatili sa kanyang tabi. Bilang tugon, napaluha si Yuzuki at sa wakas ay inamin na sinisikap niyang gawin ang lahat ng mag-isa dahil ayaw niyang maging pabigat sa iba. Sinabi sa kanya ni Akimitsu na hindi niya iniisip na tulungan siya na maging pabigat dahil lahat ng ginawa niya para sa templo ay dahil mahal niya ito tulad ng pagmamahal niya rito. Ang mga salita niya ay nagpagaan ng loob ni Yuzuki at nang malapit na siyang magpasalamat sa kanya sa pagpunta roon, biglang pumasok ang iba sa silid at pinagalitan si Yuzuki. Sinabi nila sa kanya na mali para sa kanya na itulak sila palayo at subukang gawin ang lahat ng mag-isa kung pareho sila ng sitwasyon. Patuloy pa rin silang naghahayag ng kanilang mga hinaing nang pumasok si Keki sa silid. Kaya lumuhad si Yuzuki sa harap niya at sinabi sa kanya na sa wakas ay nalaman na niya kung bakit tumanggi si Keki na sanayin siya. Sinabi niya na ito ay dahil sa nawala na niya sa paningin kung ano ang mahalaga. At hanggat hindi niya natututunan na iwaksi ang kanyang pagdududa at tumulong sa mga umaasa sa kanya, hindi siya kailanman magiging isang mabuting punong priestess. Pagkatapos ay tinanong niya si Keki kung maaari ba siyang magpatuloy sa pagsasanay kasama niya, kaya sinabihan siya ni Keki na magpagaling muna.